Nagsisimula ang anime sa isang kahaliling panahon ng Edo, kung saan biglang lumitaw ang mga higanteng insekto at inaatake ang mga mamamayan. Upang harapin ang banta ng mga halimaw ng insekto, nagtipon ang shogunate ng mga mandirigma mula sa buong lupain at inilagay sila sa city patrol, na nasa ilalim ng kontrol ng insect magistrate, o Mashibugyo. Ito ang mga mandirigma na inatas ang labanan ang mga higanteng insekto. At isa sa mga mandirigma na ipinatawag sa Edo ay ang ama ng pangunahing karakter ng anime na ito, si Tsukushima Jinbei. Napilitan si Jinbei na pumalit sa kanyang ama dahil hindi na makalakad ang kanyang ama, paano pa kaya ang lumaban? Si Jinbei ay isang medyo maaasahang samurai at masigasig sa buong paglalakbay niya sa Edo. Hindi na siya makapaghintay na makilala ang malalakas na manlalaban na natipon doon. Gayunpaman, pagdating niya sa Edo, naligaw si Jinbei. Buti na lang at may babaeng mabait na tumulong sa kanya. Dinala siya ng babae na si Oharu sa restaurant ng kanyang pamilya at doon siya pinakain. Bukod doon ay isinama niya rin siya nito sa paglalakad pagkatapos kumain ng kanyang pagkain. Habang naglalakad sila, tinanong siya nito tungkol sa layunin niya sa pagpunta sa Edo, na ipinaliwanag niya kaagad. Pero habang malalim ang pinag-uusapan nila ay biglang may narinig silang sumisigaw. Agad na tiningnan ni Jinbei ang pinanggalingan ng mga sigaw dahil nag-aalala siyang may nasa panganib. Tama, ang sigaw ay nanggaling sa isang lalaki na malapit ng kainin ng isang higanteng gagamba. Walang pagdadalawang isip, sinubukan niyang tulungan ang lalaki, ngunit madaling napatalsik ng gagamba ang lalaki. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Jinbei at naghanda pa na habulin ang gagamba na tumakas. Pero bago pa siya makatakbo ay may hamarang sa kanya. Ang tao na iyon pala ay si Matsunohara Katori, ang commander ng City Patrol, gayon din ang taong nag-imbita sa ama ni Jinbei na pumunta sa Edo. Nang marinig ito, ipinakilala ni Jinbei ang kanyang sarili kay Matsu bago ipaliwanag kung bakit hindi makakapunta ang kanyang ama. Kaya, ilang taon na ang nakalipas, nung bata pa si Jinbei, sila ng kanyang ama ang namamahala sa pagbabantay sa anak ng kanilang amo. Ngunit sa daan, inatake sila ng isang higanteng gagamba, na nagpaihi sa anak ng kanilang amo. Nagawa nga ng ama ni Jinbei na tapusin ang insekto. Gayunpaman, nahihiya ang anak ng kanyang amo na basa ang kanyang pantalon, pagkatapos ay sinisi niya si Jinbei na umiyak sa takot sa harap ng surot sa halip na tulungan siya. Kaya naman, gusto niyang maparusahan si Jinbei dahil sa kanyang kapabayaan. Ayaw ng ama ni Jinbei na makitang pinarusahan ang kanyang anak sa isang bagay na hindi niya kasalanan. Kaya, nag-alok siya na kunin ang pwesto ni Jinbei at putulin ang isang paa nito. Naawa siya sa kanyang ama. Mula noon, determinado siyang maging isang malakas na samurai tulad ng kanyang ama upang maipagmalaki ng kanyang ama na magkaroon ng anak na katulad niya. Ilang sandali pa, naputol ang pag-uusap ni Jinbei at Matsu matapos nilang marinig na kinidnap ng higanteng gagamba si Oharu at dinala siya sa isang lumang gusali na ginawang pugad, na maraming balat ng tao sa loob na kinain ng gagamba. Sa kabutihang palad, bago pa kainin ng gagamba si Oharu, napigilan ito ni Jinbei. Lumalabas na hindi nag-iisa ang higanteng gagamba. Ang kolonya nito ay nasa lunggarin, at sila ngayon ay nakapaligid sa kanya, handang salakayin siya. Ang masama pa ay ang espada niya ay natamaan ng sapot ng gagamba na napakalagkit. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandaling ito, dumating si Matsu kasama ang 3 miyembro ng City Patrol. Sila ay si Hibachi, isang babaeng ninja, si Shangiko, isang kriminal. At si Tenma, ang pinakabatang miyembro na maaaring magpatawag ng 2 pamilyar na Shikigami gamit ang mga manikang papel. Pagkatapos ay kinatay nila ang mga gagamba, hindi nila namalayan na may isang gagamba na natitira na sumugod kay Oharu. Gayunpaman, nagawang talunin ni Jinbei ang gagamba matapos maalala ang mga salita ng kanyang ama, na minsang nagsabi na dapat niyang lampasan ang kanyang takot upang hindi makaramdam ng takot ang mga taong kanyang pinuprotektahan. Nakita ni Matsu kung paano kumilos si Jinbei upang patayin ang gagamba, at namangha siya sa kanyang potensyal. Pero hindi pa rin tapos dahil sa susunod, kaharap ni Jinbei ang isang Spider Queen na ang laki ay mas malaki kaysa sa mga spider na nakalaban niya noon. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya kaya nahihirapan siyang gumalaw. Sa kabutihang palad, isang lalaki ang sumaklolo sa kanya. At sa isang pag-atake lang, kaya niyang patayin ang Spider Queen. Ang lalaking iyon ay si Mugay, ang pinakamalakas na mandirigma sa City Patrol. Matapos mapuksa ang lahat ng gagamba, agad na tumakbo si Oharu kay Jinbei at niyakap ito. Nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya noong handa na siyang mamatay. Matagal na rin pala ang mga magulang niya na pinatay ng higanteng gagamba. Nagpasalamat si Jinbei kay Mugay sa pagligtas sa kanya. Nangako siyang magiging mas malakas tulad ni Mugay, at isang araw ay ibabalik niya ang pabor. Sigurado si Matsu na maaaring maging malakas na miyembro ng Insect Magistrate Office si Jinbei balang araw. Kaya, inanyayahan siya ni Matsu na sumama sa kanila sa kanilang opisina, na nagpapahiwatig na siya ay tinanggap bilang isang miyembro ng koponan. Kinabukasan, si Jinbei, na mas naging motibasyon matapos opisyal na matanggap bilang miyembro,
ay nagsimulang magsanay ng husto bago dumalo sa isang pulong ng mga miyembro ng Insect Magistrate Office. At sa pagpupulong na iyon, sa wakas ay nakakuha siya ng karagdagang paliwanag tungkol sa kanilang organisasyon at sa mga dambuhalang insekto na kanilang kinakaharap. Kaya, ayon kay Matsu, lumitaw ang mga higanteng insekto mga isang siglo na ang nakalilipas, ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung saan sila nanggaling. At kahit na matagal na sila, itinatag lamang ng Shogunate ang City Patrol 10 taon na ang nakalilipas at inilagay ang Insect Magistrate o Mashibugyo sa pinuno ng organisasyon. Gayunpaman, kakaiba, ang mga Insect Magistrates ay hindi kailanman nagpakita ng kanilang sarili sa harap ng ibang tao. Muli, naputol ang kanilang pag-uusap matapos makatanggap ng mga ulat ng pag-atake ng mga insekto sa ilang mga punto sa lungsod. Nang marinig iyon, inutusan ni Matsu ang lahat ng kanyang mga miyembro na maghiwa-hiwalay sa iba't ibang mga punto, maliban kay Jinbei, na syempre, nagpagalit sa kanya. Ngunit may mga dahilan si Matsu kung bakit hindi niya pinapayagan si Jinbei na sumali sa laban. Iyon ay dahil, noong nakaraang taon, wala sa mga bagong miyembro ang maaaring tumagal ng higit sa 10 araw. Dahil doon, gusto niyang maghintay si Jinbei hanggang sa susunod na buwan bago siya payagang gamitin ang kanyang espada sa pagsasanay. Sa madaling salita, naramdaman niyang napakahina pa ni Jinbei para sumali sa laban. Ayaw niyang mamatay si Jinbei dahil kapag nangyari iyon, kailangan niyang maghanap ulit ng mga bagong miyembro, magsasayang ng oras. Gayunpaman, pinayagan pa rin si Jinbei na lumahok sa pamamagitan ng pagpapares kay Hibachi. Iyon ay sa kondisyon na hindi siya sasali sa laban. Mapapanood lang niya si Hibachi na lumaban at matuto mula sa kanya. Sa daan, sinabi ni Jinbei kay Hibachi na iniidolo na niya si Mugai at gusto niyang maging malakas tulad niya. Sa makatuwid, nais niyang malaman ang higit pa tungkol kay Mugai. Nagkataon, idol din ni Hibachi si Mugai, at marami siyang alam tungkol dito. Batay sa mga chismis na narinig niya, sumali si Mugai sa isang grupo na tinatawag na Insects Hunters. Pero sa hindi malamang dahilan, umalis siya sa grupo at sumama sa City Patrol. Hindi lang niya sinabi kay Jinbei ang tungkol sa nakaraan ni Mugai kundi kung paano niya nakilala si Mugai sa unang pagkakataon. Noong matagal ng panahon, si Hibachi ay nanirahan sa isang nayon kasama ang kanyang lolo, isang pinuno ng angkan. Ito ay hindi isang ordinaryong nayon ngunit isang nayon na sikat sa kakayahang gumamit ng mga pampasabog. Noong siya ay maliit, ang mga ninja ay itinuturing na makaluma, maging ng mga taga-nayon, na mas piniling maging ordinaryong magsasaka kaysa sa mga ninja. Sinubukan pa nilang hikayatin ang kanyang lolo na talikuran ang kanyang paraan ng pagninja, na sinasabing wala nang nangangailangan ng mga ninja. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Hibachi ang pagsasanay kasama ang kanyang lolo upang maging isang ninja hanggang sa dumating si Matsu sa nayon upang i-recruit siya sa City Patrol. Pakiramdam niya ay napakaganda ng alok ni Matsu para tanggihan, sa pag-iisip na ito ay isang pagkakataon para ipakita niya sa mundo kung gaano kahusay ang mga kasanayan sa ninja. Kung magtagumpay siya, tiyak na magiging interesado ang mga tao na malaman ang tungkol dito. Kaya, pagkatapos makakuha ng pahintulot mula sa kanyang lolo, umalis si Hibachi upang pumunta sa Edo. Ngunit habang papunta siya doon, inatake siya ng mga lumilipad na insekto, at ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Mugai. Iniligtas niya siya mula sa insekto. Nang mapagtantong mahina pa rin siya, determinado siyang magpakatatag para mabayaran niya ito. Sa sandaling natapos ni Hibachi ang pagkukwento, nakita nila ni Jinbei ang maraming bangkay na nakahandusay sa kanilang harapan. Napatay pala sila ng isang higanteng insekto na tinatawag na demonyong tutubi. Inutusan niya itong protektahan ang dalawang nakaligtas mula sa pag-atake ng tutubi habang lalabanan niya ang halimaw ng mag-isa. Gayunpaman, ang mga pampasabog na itinapon ni Hidachi ay walang epekto sa tutubi. Sa halip, inaatake siya nito, dahilan para mahulog siya sa ilog. Sa kasamaang palad, ang kanyang bomba ay basa na ngayon, kaya imposibleng sumabog. Sa kabutihang palad, bago muling salakayin ng tutubi ang walang magawang si Hidachi, may biglang dumating upang pigilan ang pag-atake nito. Akala niya ay si Mugai, ngunit nagkamali ang hula niya. Si Jinbei pala, ngunit sa halip na pasalamatan siya, hiniling ni Hidachi kay Jinbei na umatras at hayaan siyang habulin ang tutubi. Pinilit niyang talunin ang halimaw ng mag-isa dahil gusto niyang purihin siya ni Mugai. Ngunit syempre, tumanggi si Jinbei na sundin ang hangal na utos na yon. Sinubukan niyang kumbansihin ito na mas madali para sa kanila na talunin ang tutubi kung magtutulungan sila. At bukod pa, walang puwang para patunayan ang lakas sa kanilang linya ng trabaho. Ang trabaho lang nila ay pumatay ng mga insekto. Nang marinig ang mga salita ni Jinbei, sa wakas ay pumayag si Hibachi na makipagtulungan sa kanya, na nagpapahintulot sa kanila na talunin ang demonyong tutubi. Kinabukasan, hiniling si Jinbei na magpatrolya sa lungsod kasama si Shongiko. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi gusto ng mga taga-Edo at ng mga pulis si Shongiko, na sa tingin nila ay mga kriminal. Nang madaanan ni Jinbei at Shongiko ang bahay na katatapos lang ninakawan, ang mga pulis ay tumingin kay Shongiko na may kain na hinala, na para bang natagpuan nila ang salarin.
Gayunpaman, ang kanilang mga hinala ay hindi walang dahilan dahil ang mga dingding ay maayos na pinutol ng mga espada. At alam nilang magaling si Xiong Iko sa paggawa niyan. Pagkatapos ng kanilang night patrol, naghiwalay sina Jinbei at Xiong Iko. Pumunta si Jinbei sa restaurant ni Oharu, at si Xiong Iko naman ay uminom sa bar. Ngunit ilang sandali pa, habang inunguyan ni Jinbei ang kanyang pagkain, narinig niya ang balita ng panibagong pagnanakaw sa lungsod. Sumugod siya roon, at sa kanyang pagtataka, nakita niya ang mga pulis na nakapalibot kay Xiong Iko, na may hawak na espada na may dugo sa kanyang kamay. At sa hindi kalayuan sa kanya ay may nakitang bangkay na nakasandal sa dingding. Sigurado si Jinbei na hindi si Xiong Iko ang pumatay. Sinubukan niyang kumbonsihin ang mga pulis. Gayunpaman, dahil hindi itinanggi ni Xiong Iko na siya ang may kasalanan, nahuli pa rin siya ng mga pulis at dinala siya sa kulungan. Nabigong kumbonsihin ng pulis, agad na pumunta si Jinbei sa opisina, humingi ng tulong kay Matsu para mapalaya si Xiong Iko. Pero alam niyang hindi ito magiging madali dahil ayaw sabihin ni Xiong Iko sa kanila kung bakit siya nasa crime scene. Nang marinig iyon, nagpa siya si Jinbei na dumiretso sa kulungan upang palayain si Xiong Iko. Laking gulat niya, naantig siya sa determinasyon ni Jinbei na patunayan na siya ay inosente. Pagkatapos ay hiniling ni Xiong Iko kay Jinbei na ibigay sa kanya ang lag-ari na dala niya, at pagkatapos ay inindayog niya ito para putulin ang mga kahoy na bar. Matapos makalabas sa kulungan, plano nilang hanapin ang tunay na salarin upang paalisin si Xiong Iko sa lahat ng mga paratang laban sa kanya. Ang eksena ay lumipat kay Matsu na pumunta sa Insect Magistrate upang iulat ang pagtakas ni Xiong Iko. Ngunit pinatahimik niya ang mahistrado, sinabi na si Xiong Iko ay kanyang responsibilidad. Nagkusa pa siyang sabihin sa mahistrado ang nakaraan ni Xiong Iko. Si Xiong Iko pala ay anak ni Shinosuke, ang pinuno ng pinakakinatatakutang gang ng mga magnanakaw, at madalas din siyang sumasali kapag nakagawa ng krimen si Shinosuke. Ngunit hindi tulad ng kanyang malupit na ama, napagtanto ni Xiong Iko na mali ang kanyang mga aksyon, lalo na nang hilingin sa kanya ng kanyang ina na magbago. Pagkatapos, nag-ipon siya ng lakas ng loob na harapin si Shinosuke at ipaalam sa kanya na gusto niyang ihinto ang pagnanakaw at pagpatay. Pero syempre, galit na galit si Shinosuke nang marinig ang hiling niya. Isang araw, natagpuan ni Xiong Iko ang kanyang ina na malubhang na sugatan, at sa kanyang harapan, nakita si Shinosuke na may hawak na espada. Nang makita ang eksenang iyon, nagalit si Xiong Iko. Nakalimutan niya ang kanyang pangako sa kanyang ina at bumalik sa pagpatay. Binawian pa niya ang buhay ng 99 na katao, kaya tinawag siyang The Killer of 99. Sa ibang lugar, nakikita si Mugay na binibisita ng isang babaeng nagngangalang Mitsuki, ang kanyang dating kasamahan, na nasa grupo pa rin ng Insect Hunters. Ang grupo ay hindi nakabase sa Edo, ngunit pumupunta sila doon dahil may misyon silang pumatay ng ilang higanteng tipaklong, na kilala rin bilang mga sword locusts. Si Mitsuki ay sadyang dumaan upang salubungin siya dahil na-miss siya nito at tinanong kung bakit niya pinagtaksilan ang mga insect hunters noong nakaraan. Gayunpaman, hindi sinabi ni Mugay sa kanya ang dahilan. Bumalik kina Jinbei at Xiong Iko, ngayon ay napapaligiran na sila ng mga pulis. Akmang sasalakayin ng isang pulis si Xiong Iko, biglang sumulpot ang isang higanteng tipaklong at pinatay ang pulis. Tila nag-reflex, agad na sinubukan ni Jinbei na salakayin ang tipaklong, ngunit nabali ang kanyang espada. Alam ni Xiong Iko na walang gaanong magagawa si Jinbei gamit ang isang basag na espada, kaya hiniling niya kay Jinbei na tulungan ang mga pulis na ilikas ang mga mamamayan habang nakikipaglaban siya sa tipaklong. Ngunit sa mga oras na ito, hindi pa rin pababayaan ng mga pulis si Xiong Iko. Sa sandaling nakatuon siya sa pakikipaglaban sa tipaklong, ninakaw ng isa sa mga pulis ang pagkakataong atakihin siya mula sa likuran. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Jinbei upang protektahan si Xiong Iko nang maglunsad ang pulisya ng follow-up na pag-atake. Ang kanyang pag-uugali ay tiyak na naguguluhan sa mga pulis, na hindi pa rin maintindihan kung bakit gustong protektahan ni Jinbei ang isang mamamatay tao tulad ni Xiong Iko. Naglaan pa sila ng oras para ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa nakaraan ni Xiong Iko, kahit na malapit pa ang higanteng tipaklong. Di nagtagal pagkatapos niyang makitang pinatay ang kanyang ina, nagrampo si Xiong Iko na pumatay ng maraming tao, kabilang ang mga pulis. Papatayin pa niya ang sarili niyang ama kung hindi dumating si Matsu para pigilan siya. Sinabi sa kanya ni Matsu na hindi ang kanyang ama ang pumatay sa kanyang ina kundi ang mga insect hunters, ang grupong dating kinabibilangan ni Mugay. Nang malaman niya iyon, pinatay niya ang mga pulis at muntik nang mapatay ang kanyang ama. Kaya naman sinabi ng pulis na hindi niya deserve ang proteksyon ni Jinbei. Ngunit hindi iyon pinansin ni Jinbei. Para sa kanya, ito ay nakaraan, at ang kasalukuyang Xiong Iko ay iba sa kanyang nakaraan. Ang higanteng tipaklong ay muling sumalakay sa ilang sandali, ngunit mabilis na hinaranggan ni Xiong Iko ang pag-atake nito. At tila, mayroong dalawang balang, kaya kailangan nilang labanan ni Jinbei ang bawat isa sa mga halimaw habang pinagmamasdan sila ng mga pulis na nakabuka ang kanilang mga bibig. Matapos labanan ang higanteng tipaklong iyon, nagawa nilang talunin ito salamat sa kapangyarihan ng pagkakaibigan.
Pero laking gulat nila, marami silang nakitang gintong barya mula sa katawan ng mga balang na pinutol. Sila pala ang may gawa ng pagnanakaw noon pa man. Ang katotohanan kung bakit si Xiong Iko ay nasa pinangyarihan ng krimen ay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Noong mga oras na iyon, kalalabas lang ni Xiong Iko sa bar na lasing at aksidenteng natapakan ang buntot ng aso. Sa galit, hinabol siya ng aso hanggang sa pinangyarihan ng krimen, kung saan sa wakas ay natagpuan niya ang sinaksak na espada. Pabalik-balik niyang kinuha ang espada, balak niyang gamitin para takutin ang aso. Hindi niya alam na espada pala ng biktima ang napatay ng mga tipaklong. Pagkatapos ng insidente, mas naging malapit sina Jinbei at Xiong Iko. Itinuring pa nga siya ni Jinbei bilang swordmaster niya. Makalipas ang ilang araw, muling sumalakay ang isang higanteng insekto sa lungsod. Ngunit sa halip na tumuon sa paglaban sa mga surot, sina Hibachi at Xiong Iko ay abala sa pagtatalo upang matukoy kung sino sa kanila ang makakapuksa sa mga halimaw. Habang nakikipagtalo, pinatay ni Tenma ang insekto gamit ang kanyang higanteng paper puppet technique bago sumunod si Jinbei sa pagpatay sa insekto. Agad naman siyang pinuri ng mga residenteng nakakita sa galing ni Tenma, gayon din ang mga kasamahan niya. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi niya pinansin ang papuri nila. Hindi niya pinapansin ang mga kasamahan niya. Sa gabi, nang si Tenma ay nag-iisa sa kanyang silid, siya ay napahiyaw sa takot matapos makita ang isang alupihan na pumasok sa silid. Ang kanyang sigaw ay narinig ni Jinbei, na pagkatapos ay sumugod upang suriin ang sitwasyon. Dito, pakiramdam niya ay hindi na niya maitago ang kanyang phobia, lalo pat nakita ni Jinbei kung gaano kagulo ang kanyang silid. Sa wakas ay ipinagtapat niya kay Jinbei na natatakot siya sa mga gumagapang na insekto tulad ng mga alupihan. At siya ay nagkaroon ng ganitong phobia mula noong siya ay napakabata. Matapos marinig ang nakakagulat na pag-amin, sinabi ni Jinbei na ang phobia ni Tenma ay maaaring makaapekto sa kanyang trabaho. Dapat matagal na niyang sinabi sa iba ang phobia niya. Pero may sarili siyang dahilan kung bakit hindi niya magawa yon. Natatakot siya na baka gamitin ng iba ang kanyang phobia para i-prank siya. Bukod dito, gusto niyang ipagmalaki ng kanyang mga magulang ang kanyang kasalukuyang trabaho. Hindi siya dapat umalis sa city patrol dahil lang tinutukso siya ng mga kasamahan niya. Hindi maitago ni Jinbei ang kanyang paghanga sa narinig niyang kwento ni Tenma. Nangangako siyang ilihim sa iba ang kanyang phobia at balak pa niyang tulungan si Tenma na malampasan ang kanyang phobia. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, narinig ni Hibachi at Xiong Iko ang kanilang pag-uusap. Kinabukasan, sinimulan ni Jinbei na tuparin ang kanyang pangako na tulungan si Tenma. At sigurado, takot na takot siya sa mga gumagapang na insekto. Nanginginig siya sa takot nang ipakita sa kanya ni Jinbei ang isang maliit na caterpillar. Lalong natakot si Tenma matapos siyang ibuli ni Hibachi at Xiong Iko. Binigyan siya ng isang pakete na sinasabi nilang naglalaman ng merienda pero naglalaman ito ng maraming alupihan. Hindi naiwasang isipin ni Tenma na ibinulgar ni Jinbei ang kanyang sikreto kina Hibachi at Xiong Iko. Dahil doon, inilabas niya ang galit kay Jinbei bago umalis. Nagalit si Jinbei. Sinigawan niya sina Hibachi at Xiong Iko at pagkatapos ay sinabi sa kanila na nagtatrabaho si Tenma bilang city patrol para mapasaya ang kanyang mga magulang. Ibang-iba siya sa kanila, na parang bata sa pamamagitan ng pambubuli sa kanya. Dahil sinisigawan sila ng ganoon, nakonsensya sila sa kanilang mga ginawang pambata. Samantala, isang malungkot na Tenma ang nakaupo sa harap ng isang templo, kung saan nakilala niya ang isang bata na nakakita sa kanyang pakikipaglaban sa halimaw kahapon. Binigyan siya ng batang lalaki ng larawan ng dalawang paper doll ni Tenma, sina Matsukichi at Tenkichi, bilang pasasalamat. Bumawi ang kanyang espiritu matapos makita ang larawang iyon at kung paano ito hinangaan ng bata. Nakita rin ni Jinbei ang lahat ng nangyari, at masaya siya dito. Ngunit ilang sandali pa, narinig niya mula kay Oharu ang tungkol sa appearance ng isang higanteng surot sa ibang bahagi ng lungsod. Di nagtagal, sinabi niya kay Tenma ang tungkol sa balita, at pumunta sila sa eksena. Habang papunta sina Tenma at Jinbei, nasa eksena na sina Hibachi at Xiong Iko at nakikipaglaban sa halimaw, na naging isang higanteng alupihan. Hindi maiwasang matakot si Tenma nang makita niya ito. Napagtanto na mahihirapan siyang labanan ng higanteng alupihan, sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na manatili. Pero pilit pa rin niyang tinutulungan, alam niyang hindi niya hahayaan na tuluyan na siyang yakapin ang phobia niya. Bagaman, napunta lang siya sa pabigat sa laban. Gayunpaman, ayaw pa ring sumuko ni Tenma. Naalala niya ang batang humahanga sa kanya, at ayaw niyang bigwan ang bata sa pagiging pabigat sa laban na ito. Kaya, siya ay nakipagsapalaran palapit sa higanteng alupihan, umaasang makapaghatid ng isang nakamamatay na atake mula sa malapitan. Nang makita ang kawalang ingat ni Tenma, sinubukan ni Jinbei na bigyan siya ng mga tagubilin, ngunit si Tenma, galit pa rin sa kanya, ay ayaw makinig sa kanya, sa halip ay tinawag siyang traidor. Nang marinig ang salitang traidor, sa wakas ay naalala ni Xiong Iko at Hibachi na may utang pa silang paumanhin sa kanya. Kaya naman, humingi sila ng paumanhin sa kanya dahil sa pag-eavesdrop sa kanyang pakikipag-usap kay Jinbei at pang-aapi sa kanya.
Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga residente upang i-cheer si Tenma, kasama ang bata. Ang kanilang suporta ay nagpasigla sa kanyang espiritu, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang buong lakas upang tangayin ang higanting alupihan, na nagbigay kay Jinbei at sa iba pa ng pagkakataong putulin ito sa maliliit na piraso. Kinagabihan, tinawagan ni Matsu si Jinbei para bigyan siya ng misyon na paksain ang mga insekto sa bahay ng ministro na pinangalan ng Miss Uno. Ngunit sa pagkakataong ito, si Jinbei ang ipapares kay Mugay. At mas partikular, gusto ni Mugay na makipag-partner sa kanya, na nagpapasaya sa kanya. Dumiretso pa siya kina Mugay kinabukasan at nagpasalamat sa pagpili sa kanya para maging partner niya. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi tumugon si Mugay sa kanyang mga salita. Anuman, pumunta sina Jinbei at Mugay sa tirahan ng ministro na pinangalan ng Miss Uno. Ilang sandali pa, dinala sila ni Miss Uno sa isang silid. Sa takot ni Jinbei, ang silid ay napuno ng mga biktima ng insekto. Naramdaman ni Mugay ang presensya ng isang insekto sa ibang silid, kaya nagmadali siyang pumunta doon. Tamang-tama, nakakita sila ng isang higanteng larva na kumakain ng isang tao. Si Jinbei, na gustong magpakitang gilas kay Mugay, ay agad na inatake ang larva, at sa kabutihang palad, nagawa niyang talunin ito. Ngunit tila, ang insekto ay hindi nag-iisa. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang isang kawon ng larvae at akmang sasalakayin si Jinbei, na pinipilit si Mugay na mamaghitan. At sila ay walang kabuluhan sa kanya, na nakakatalo sa kanilang lahat sa isang laslas lamang. Gayunpaman, hindi pa rin tapos ang kanilang laban dahil noon, lumitaw ang mga insekto na mas malaki ang laki. At ang masaklap, sumulpat din sila sa kusina, na nahuli ang isang katulong na nagkataong nandoon. Nang wala na si Jinbei, kailangang labanan ni Mugay ang mga bug ng mag-isa. Ngunit hindi ito naging problema para sa kanya. Kaya niyang talunin ang maraming insekto sa kanyang sarili. Gayunpaman, nag-alala si Ministro Miss Uno kay Jinbei dahil lumabas na ang surot na kanyang kinakaharap ay ang reyna ng mga surot. Kaya naman, hiniling niya kay Mugay na tulungan si Jinbei dahil natatakot siya na mahihirapan si Jinbei kung haharapin niya ang reyna mag-isa. Ngunit tumanggi si Mugay, na sinasabing wala siyang pakialam kay Jinbei. Hindi naman niya kailangan ng partner . At isa pa, ang kanyang trabaho ay lipulin lamang ang lahat ng mga insekto, hindi upang iligtas ang isang taong hindi nakikinig sa kanyang mga utos. Ang mga alalahanin ni Miss Uno ay napatunayang tama. Nahirapan si Jinbei na talunin ang Insect Queen kahit ilang beses na niya itong inatake. Lumalala ang sitwasyon para sa kanya dahil sinubukan ng Insect Queen na salakayin si Yasuke. Dahil dito, tinamaan si Jinbei ng pag-atake ng reyna matapos niyang subukang protektahan si Yasuke. Pero hindi pa rin siya sumuko. Nangako siya na paprotektahan niya si Yasuke kahit anong mangyari, kahit na kailangan niyang tiisin ang mga saksak ng mga galamay ng reyna. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nagpasya si Mugay na tingnan ang mga bagay sa kusina. At ang mabuti pa, pinili niyang iligtas si Jinbei matapos humingi ng tawad kay Mugay dahil sa hindi pagsunod sa kanyang utos. Ang Insect Queen ay masyadong malakas para kay Jinbei, ngunit wala itong laban kay Mugay. Sa ilang atake lang, nagawa niyang talunin ang halimaw. Tingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan ni Mitsuki ang laban nila mula sa malayo. At naramdaman niyang napakahusay pa rin ni Mugay. Matapos makumpleto ang kanilang misyon, umalis sina Jinbei at Mugay sa tirahan ni Ministro Miss Uno. Pagkatapos, habang pauwi, tinanong ni Jinbei si Mugay kung bakit siya ang napili niyang partner ngayon. Sa kabilang banda, hindi sasabihin sa kanya ni Mugay kung bakit sinasabing nakalimutan niya. Ang totoo, diretso niyang hiniling kay Matsu na ipares siya kay Jinbei kagabi. Naramdaman niya na si Jinbei ang pinakamahina sa mga miyembro ng City Patrol, at hindi siya umaasa sa kanya. Ngunit gayunpaman, nais niyang malaman ang kanyang potensyal. At pagkatapos na makita mismo ang aksyon ni Jinbei ngayon, mukhang nasiyahan si Mugay. Higit sa lahat, handang gawin ni Jinbei ang lahat para mailigtas ang iba, kahit na inilagay nito ang kanyang buhay sa panganib. Sa kasamaang palad, hindi napansin ni Jinbei at Mugay na may taong nakamaskara ang palihim na nakatingin sa kanila habang naglalakad sila pauwi. Patuloy na sinundan sila ng lalaking nakamaskara hanggang sa headquarters ng City Patrol, na lumabas na gusto niyang magnakaw ng ilang file mula doon. Ngunit nang makalusot siya sa base, nakita niya sina Jinbei at Hibachi na nagtatalo tungkol sa kanilang idolo na si Mugay. Lumaki ang kanilang pagtatalo hanggang sa sinipa ni Hibachi si Jinbei, at sa proseso, hindi sinasadyang natama niya ang lalaking nakamaskara, na natamba ito sa lupa. Hindi nila maiwasang maghinala sa lalaking nakamaskara kaya dinala nila ito sa harap ni Matsu para tanungin. Ang lalaking nakamaskara, na ang pangalan ay Nagatomimaru, ay nagsabi na gusto lang niyang malaman ang tungkol sa mga insekto mula sa mga dokumento sa kanilang base. Na-curious siya sa pinagmulan ng mga insekto dahil sa lahat ng librong nabasa niya, wala ni isa sa kanila ang nakapagpaliwanag nito. Alam na walang masamang intensyon si Nagatomimaru, hiniling ni Jinbei kay Matsu na ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanilang mga archive. Pero syempre, ipinagbabawal ito ni Matsu dahil bawal pumasok ang isang estranghero sa archive room.
Ganun pa man, nagpumilit si Nagatomi-maro, hanggang sa inis na inis si Hibachi at tinanggal ang maskara niya. Nang makita ang mukha sa likod ng maskara, sinabi ni Matsu na tila nakita niya si Nagatomi-maro sa isang lugar. Hindi niya lang maalala kung saan at kailan. Sa huli, nagpasya si Matsu na huwag parusahan si Nagatomi-maro at sa halip ay sinabihan si Jinbei na iuwi siya. Ngunit habang papunta sila, may nakasalubong silang higanting lamok, na agad namang sinubukang salakayin si Nagatomi-maro. Sa kabutihang palad, naitaboy ni Jinbei ang pag-atake ng lamok. Ginamit pa niya ang kanyang kaliwang kamay bilang panangga para protektahan si Nagatomi-maro. Nang makita kung paano siya pinrotektahan ni Jinbei kahit kakakilala pa lang nila, naantig si Nagatomi-maro. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng taong tapat at handang magsakripisyo para sa kanya. Lalo siyang naantig matapos siyang hilingin ni Jinbei na tumulong sa pakikipaglaban sa insekto gamit ang kanyang kaalaman. Ang eksena ay lumipat sa isang flashback ng nakaraan ni Nagatomi-maro. Tila isang maharlika si Nagatomi-maro mula nang tumira siya sa isang palasyo. Sa kabila noon, laging mababa ang tingin sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Iba kapag nasa harap niya sila, kung saan palagi siyang pinupuri. Sa madaling salita, sila ay dalawang mukha na mga hangal. Dahil doon, lumaki si Nagatomi-maro na isang lalaking nahirapang magtiwala sa iba. Mas gusto niyang magbasa ng mga libro kaysa makipag-ugnayan sa mga tao dahil, para sa kanya, ang mga libro ay hindi magsisinungaling tulad ng mga tao. Well, mukhang nakalimutan na niya na kahit ang mga libro ay sinulat ng tao. Anyway, bahagyang nagbago ang pag-iisip ni Nagatomi-maro matapos makita kung gaano siya kalinis-pusong nagtiwala sa kanya at handa pa siyang protektahan si Jinbei. At kaya nagpasya siyang tulungan si Jinbei. Bago bumalik, kumuha siya ng isang bagay gamit ang isang smokang basket na ginawa niya mula sa dayami at tubers. Ayon sa kanya, ang usok ay maaaring makapagpabagal sa paggalaw ng higanteng lamok. Sa pagkakataong ito, narinig na ni Hibachi at ng iba pa ang tungkol sa appearance ng higanteng lamok. Ngunit pagdating nila sa lokasyon, nakita nilang tinalo ni Jinbei at Nagatomi-maro ang insekto. Upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, dinala ni Jinbei at ng iba pa si Nagatomi-maro pabalik sa kanilang base upang sabay na uminom. Ilang sandali pa, tulog na silang lahat dahil sa kalasinggan, maliban kay Nagatomi-maro. Nakahiga siya sa gitna ng silid, nangako na babalik siya kay Jinbei balang araw upang ibahagi ang kanyang kaalaman sa mga insekto sa kanya. Sa kabilang banda, nang uuwi na siya ay nadatnan niyang hindi kalayuan ang archive room sa kinaroroonan niya ngayon. Kaya, nagpasya siyang pumasok sa silid, kung saan aksidente niyang natuklasan ang isang lihim na scroll habang naghahanap ng mga dokumento tungkol sa kasaysayan ng City Patrol. Ang scroll ay naglalaman ng isang mapa ng lupain ng Rising Sun, kung saan ang mga bahagi ng mapa ay tinawid ng itim na tinta. Habang iniisip ang kahulugan ng krus, biglang pumasok si Matsu sa silid. Naaalala na niya ngayon ang tunay na pagkakakilanlan ni Nagatomi-maro, na lumabas na si Tokugawa Ishige, ang panganay na anak ng shogun. Nang makitang hawak ni Nagatomi-maro ang mahiwagang mapa, agad na pinutol ni Matsu ang mapa gamit ang kanyang espada bago siya inalok ng deal. Nangako siyang hindi niya isisiwalat ang tunay na pagkatao ni Nagatomi-maro kahit kanino. Bilang kapalit, kailangang mangako si Nagatomi-maro na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa mapa. Sumang-ayon si Nagatomi-maro sa deal, ngunit curious pa rin siya sa krus ng mapa. Pagkatapos niyang tanungin si Matsu, hindi pa rin niya nakuha ang sagot. Tumanggi si Matsu na sabihin sa kanya, na pinagtatalunan na hindi lahat ay may karapatang malaman ang lihim ng mapa, kahit na ang anak ng shogun. Si Nagatomi-maro ay sumusunod sa panuntunang iyon. Pero hiniling pa rin niya kay Matsu na huwag siyang pagbawalan na makita si Jinbei. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Matsu sa kanyang kahilingan. Fast forward, dumating na ang summer. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng City Patrol ay nagplano na dumalo sa isang pagdiriwang ng pagbubukas ng Ryogoku River sa lungsod. Ngunit pagdating nila sa sentro ng lungsod, isang higanteng salagubang ang lumitaw mula sa lupa sa kagubatan bago lumipat patungo sa lungsod, kung saan lumikha ito ng sand tsunami na naglalagay sa panganib sa mga residente. Sa kabutihang palad, naalis ni Tenma ang sand tsunami gamit ang kanyang dalawang paper doll. Tinulungan din siya ni Hibachi at Shangiko sa pagsira sa malalaking bato na dala ng sand tsunami. Tanging si Jinbei lang ang hindi sumama sa kanila dahil nakalimutan yata nilang yayain. Ngunit wala silang oras para sunduin si Jinbei. Ngayon ay kailangan nilang mabilis na ilikas ang mga residente sa isang ligtas na lugar. Hindi na talaga nila kailangang labanan ang higanteng salagubang dahil natukoy na noon pa man na si Mugay ang lalaban. Sa katunayan, ang higanteng salagubang ay lumilitaw lamang tuwing tag-araw, at sa tuwing ito ay nangyayari, si Mugay ay may tungkulin na labanan ito. Sanay na ang mga lokal sa kanyang paglaban sa salagubang at itinuturing itong isang dapat makitang kaganapan tuwing tag-araw. Hindi na kailangang sabihin, kaya niyang talunin ang higanteng salagubang. Pinutol niya ang sungay ng nilalang at pagkatapos ay hinigop ang kapangyarihan ng sungay sa pamamagitan ng kanyang sibat, na nagpalaki ng sibat na naging napakalaki.
Pagkatapos gamit ito, hiniwa niya ang katawan ng salagubang sa dalawa. Habang nakikipaglaban si Mugay sa higanting salagubang, nakilala ni Jinbei, na naiwan sa base, ang isang misteryosong babae. Gusto raw niyang makita ang celebratory fireworks, ngunit ang problema ay hindi siya pinapayagang umalis sa lugar. Naaawa sa kanya, naghanda si Jinbei ng mga bagay para ma-enjoy pa rin niya ang mga paputok mula sa punong tanggapan ng City Patrol. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang fireworks display. Habang ang lahat ng mga taong bayan ay tila nagtitipon sa tulay, si Jinbei at ang misteryosong babae ay nag-e-enjoy sa tanawin ng mga paputok mula sa tuktok ng lookout tower. Masaya siya nang ma-enjoy niya ang mga paputok, pagkatapos ay binigyan niya ito ng regalo na parang bell. Ngunit kakaiba, bigla siyang nawala nang matapos ang pagdiriwang ng paputok, nag-iiwan ng isang nalilito sa kanya. Hindi niya alam na ang babae ay ang kanyang superior, si Kuroageha, ang insect magistrate. Kinabukasan sa isang kagubatan, si Mitsuki ay tila pinagalitan ng kanyang kagrupo, si Gaikutsu, na nag-iisip na siya ay walang kakayahan sa pagsasagawa ng kanyang gawain ng pag-espiya sa insect magistrate. Nakakuha lang siya ng impormasyon na magmumuni-muni ang insect magistrate sa isang lugar pagkatapos ng summer celebration. Ngunit hindi niya alam kung saan ang eksaktong lokasyon. Sa katunayan, walang nakakaalam tungkol dito. Gayunpaman, hindi yun pinansin ni Gaikutsu. Iniisip niya pa rin na nabigo si Mitsuki sa pagsasagawa ng kanyang misyon at hindi natutuwa tungkol dito. Kung mahahanap lang niya ang lokasyon ng mahistrado, maaari nilang kumpletuhin ang misyon na kasalukuyang ginagawa nila, na patayin ang insect magistrate. Gayunpaman, binigyan niya ng pagkakataon si Mitsuki na maghanap ng bagong impormasyon. Makalipas ang ilang araw, naging abala ang City Patrol sa pagharap sa mga higanting insekto na lumilitaw ng parami sa lungsod kaya napagod nila si Jinbei. Pati si Matsu ay napansin ang pagod sa kanyang mukha, kaya sinabihan niya si Jinbei na umuwi na at magpahinga. Nang makita niya si Jinbei na naglalakad mag-isa, nakuha ni Mitsuki ang ideya na gamitin siya para makakuha ng impormasyon tungkol sa insect magistrate. Nagkunwari siyang naliligaw na babae para makuha ang atensyon niya. At tila, gumana ang kanyang mga taktika. Agad niya itong inikat sa bayan nang hilingin itong tulungan siyang makahanap ng isang tao. Ngunit ilang sandali pa, nang tumawid sila sa isang tulay, nakita ni Mitsuki si Mugay na naglalakad patungo sa kanila mula sa kabilang direksyon. Sa takot na masira ni Mugay ang kanyang disguise, ibinagsak niya ang igat ng isang mangangalakal sa ilog bago inutusan si Jinbei na hulihin sila. Nakita ni Mugay si Mitsuki na naglalakad kasama si Jinbei at tila alam niya kung ano ang ginagawa niya. Nagkomento lang siya na maling tao ang napili niya. Hindi siya makakakuha ng anumang impormasyon mula kay Jinbei. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Mugay dahil sigurado siyang makakaasa siya kay Jinbei para sa impormasyon. Sa kasamaang palad, ang kanyang plano ay natapos ng malungkot pagkatapos nilang makita si Oharu. Mas interesado si Jinbei na makipag-chat sa kanya kaysa tulungan si Mitsuki. Kinabukasan, nagpasya si Mitsuki na kikidnapan niya si Oharu at gagamitin siya bilang bargaining chip. Pagkatapos ng matagumpay na pagkidnap kay Oharu, pumunta siya kay Jinbei at inutusan itong makipagkita sa kanya sa isang lugar. Bilang karagdagan, kailangan niyang pumunta ng mag-isa kung gusto niyang mabuhay si Oharu. Nang makarating si Jinbei sa lokasyon, hindi nag-aksaya ng oras si Mitsuki na tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ng insect magistrate. Ngunit ang sagot niya ay hindi niya alam kung nasaan na ngayon ang mahistrado, paano pa kaya ang makita ang kanyang boss. Nang marinig ang katapatan ni Jinbei, ibinagsak siya ni Mitsuki sa isang hukay ng buhangin, na naging lugar kung saan niya pinanatili si Oharu. Napagtanto ni Mitsuki na tama si Mugay, hindi siya umasa kay Jinbei para sa impormasyon. Kaya, nagpasya siyang patayin na lang sina Jinbei at Oharu. Ngunit hindi niya magawa yon sa kanyang sarili, kaya tinawag niya ang mga surot gamit ang kanyang plota. Sa katunayan, kaya niyang kontrolin ang mga insekto. Sa katunayan, ang mga higanting insekto na kamakailan ay sumalakay sa lungsod ay ang kanyang kinokontrol. Habang lumilitaw ang mga insekto sa butas, yumanig ang lupa at kisame, dahilan para mahulog si Oharu. Ngunit sa kabutihang palad, nakuha siya ni Jinbei bago siya bumagsak sa lupa. Sa kabilang banda, sinubukan silang patayin ng mga surot sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga guho ng gusali sa kisame ng butas. Ngunit sa halip ay ginamit niya ang mga guho bilang tantungan upang makalabas sa butas. Sinubukan ni Jinbei na hikayatin si Mitsuki na itigil ang kanyang mga aksyon. Naniniwala siyang mabuti siyang tao at napipilitang gawin ang lahat ng ito nang may nagbabanta sa kanya. Nagsawa na siyang marinig ang katangahan nito, kaya tinawag niya ang lahat ng insekto sa lungsod sa lugar na yon. Ngunit sa paggawa nito, ginawa rin niya ang mga miyembro ng City Patrol na pumunta sa butas. Bago ito, sina Hibachi, Tenma, at Shangiko ay nakikipaglaban sa mga surot sa lungsod, at naging curious sila nang makita nilang biglang umalis ang mga surot. Nagpasya silang sundan ang mga insekto, at nang matagpuan nila sina Jinbei at Oharu sa butas, agad nilang nailigtas ang dalawa sa pamamagitan ng pagkatay ng mga insekto.
Ngunit sa oras na maalis na nila ang lahat ng mga bug, tumakas na si Mitsuki. Pumunta siya kay Mugay at inamin na maling tao ang napili niya. Kinabukasan sa isang beach, nakita ang mga miyembro ng insect hunters na nagkatay ng 3 insect magistrate guard. Sa wakas ay narinig na nila ang balita na si Kuroageha ang mahistrado ay nasa isang isla na tinatawag na Hakiho, at ngayon ay pupunta sila doon sakay ng bangka. Gayunpaman, bago sila umalis, tinanong ng isa sa kanila si Gaikutsu kung ano ang gagawin nila kay Mitsuki, na nabigo sa kanyang misyon. At sumagot siya na papatayin niya ito pagkatapos nilang matagumpay na makumpleto ang kanilang misyon. Ang balita tungkol sa insect hunters na nagta-target kay Kuroageha sa wakas ay nakarating sa City Patrol, na, kasama ang Shrines Patrol at Samurai House Patrol, ay sumugod sa Edo Wharf upang pumunta sa Hakiho Island. Ngunit nang sila ay tumulak na, isang higanting surot ang lumitaw sa lungsod, na naglagay sa City Patrol sa isang dilema. Kailangan nilang pumili sa pagitan ng pagliligtas sa mga residente o pagmamadali upang tulungan si Kuroageha. Si Sir Asaki, ang pinuno ng Shrines Patrol, ay may posibilidad na iwanan ang mga mamamayan dahil mas mahalaga para sa kanya na iligtas si Kuroageha. Ang desisyong iyon, gayunpaman, ay hindi katanggap-tanggap kay Jinbei. Sa kabutihang palad, si Ogami, ang pinuno ng Samurai Patrol, ay nagboluntaryong protektahan ang lungsod. Siya at ang kanyang mga tauhan ay bumaba sa barko at tumakbo pabalik sa lungsod, kaya, naiwan lamang ang City Patrol at Shrines Patrol upang isagawa ang rescue mission. Maya-maya, malapit nang makarating sa Hakiho Island ang kanilang barko nang makita nila ang isang miyembro ng insect hunters na naghihintay sa kanila. Ang lalaking iyon, si Monoko, ay napakahusay. Madali niyang sinisira ang napakalaking barko, na pinipilit si Mugay na makipaglaban sa kanya. Ngunit habang sila ay nakikibahagi sa isang matinding labanan, pinutol sila ni Shangiko bago hiniling kay Mugay na hayaan siyang labanan si Monoko. Siya nga ay may personal na sama ng loob laban sa insect hunters, na sinasabing pumatay sa kanyang ina. Kaya naman, habang naglalaban sila, tinanong ni Shangiko si Monoko tungkol sa pagkakasangkot ng insect hunters sa pagpatay sa kanyang ina. Ngunit sinasabi niyang hindi niya naiintindihan ang sinasabi ni Shangiko. Pagkatapos ay pinalibutan ni Monoko ng apoy ang mga bangkay ng barko upang harangan silang makarating sa isla. Ngunit hindi pa rin napigilan ng apoy sina Hibachi at Jinbei na lumipad doon gamit ang parachute. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ni Monoko ang kanyang pakikipaglaban kay Shangiko. Ngunit ilang sandali pa, tinulungan ni Sir Asaki si Shangiko sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyen ng barko kay Monoko, na iniwan siyang nakabitin ng walang magawa. Nang makita ang pagkakataong ito, sinira siya ni Shangiko. Gayunpaman, ayaw niyang palitan ang palayaw na Killer 99 sa pamamagitan ng pagpatay sa isang duwag tulad ni Monoko. Sa pagkamatay ni Monoko, maaaring ipagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay sa isla. Lumingon ang eksena kay Kuroageha, na napansin ang presensya ni Moshigari sa isla. Dahil nakakagawa siya ng nakamamatay na lason, sinubukan niyang pigilan ang mga ito sa pamamagitan ng pagbubuga ng usok ng lason na pumapalibot sa templo kung nasaan siya. Sa kasamaang palad, hinulaan na iyon ni Moshigari. Naghanda na sila ng antidote na nagpapahintulot sa kanila na dumaan sa lugar na puno ng usok. Samantala, nasa isla na sina Hibachi at Jinbei, ngunit namataan sila ni Moshigari, na nagpaputok sa kanilang mga parachute, na nagpabagsak sa kanila. Si Jinbei mismo ang dumaong sa shrine kung saan naroon si Kuroageha. Sa sandaling nakita niya si Kuroageha, naalala ni Jinbei na siya ang babaeng kasama niya sa panunood ng mga paputok. Pero hindi niya akalain na siya pala ang insect magistrate. Sa halip, inakala niya na siya ay lingkod ng mahistrado. Dahil sa isip niya, ang insect magistrate ay dapat na isang malaki at malakas na tao at napakadisiplinado tulad ng isang paring Budista. Sa kabilang banda, hindi sinabi ni Kuroageha kay Jinbei na siya ay, sa katunayan, ang mahistrado. Hindi rin niya gaanong pinansin ang mga babala nito tungkol sa paglapit ni Moshigari sa kinaroroonan niya, sa pag-aakalang walang makakalampas sa mga usok ng lason na nilikha niya. Sa kabilang banda, si Hibachi, nakakalapag lang sa kagubatan, ay kinailangang harapin ang isa sa mga miyembro ng Moshigari, si Masahiro. Gayunpaman, walang kapangyarihan si Hibachi laban sa kanya. Pagbalik kay Jinbei, kasalukuyan siyang nakikipag-usap kay Kuroageha at nagtatanong kung ano ang hitsura ng isang insect magistrate. Ngunit ilang sandali pa, naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang pinuno ng Moshigari. Sa sandaling nakita niya siya, agad niyang inatake si Kuroageha, ngunit maaari niyang harangan ang pag-atake nito gamit ang kanyang lason. Nang makitang napagbantaan si Kuroageha, mabilis na tumugon si Jinbei sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya, ngunit siya at ang pinuno ng grupo ay lumipad sa himpapawid at nakipaglaban doon. Siyempre, hindi siya papayagan ni Jinbei, na inaakala niyang katulong, na magang ng ganon. Dahil doon, umakyat siya sa bubong para protektahan siya, walang kamalay-malay na sinadyang lumipad si Kuroageha papunta sa bubong para hindi siya madamay sa laban. At hindi pinansin ng mga kalaban nila si Jinbei. Isa lang ang target nila, ang mahistrado.
Upang lumayo kay Jinbei, nagpasya si Kuroageha na bumalik sa silid, ngunit sinundan niya ito kahit saan siya magpunta. Ipinapakita ng eksena sina Matsu, Tenma, at Shangiko, na dumating sa isla. Ngunit pagkatapos, sila ay hinarap ng isang miyembro ng Moshigari, si Kuroganemaru. Dito, nagpasya si Tenma na lalabanan niya siya, na nagpapahintulot kay Shangiko at Matsu na magpatuloy. Makalipas ang ilang sandali, hindi sinasadyang dumating si Shangiko sa pinangyarihan ng laban ni Mugay at Gaikutsu. At narinig niya nang tinukoy ni Gaikutsu si Mugay bilang dating pinuno ng Moshigari. Sa pag-aakalang may papel si Mugay sa pagpatay sa kanyang ina, sinalakay siya ni Shangiko, hindi na pagtatanto na pinapayagan lamang nitong makatakas si Gaikutsu. Pinili ni Mugay na ihulog ang kanyang espada dahil ayaw niyang labanan si Shangiko. Nang makita iyon, sa wakas ay naniniwala siyang hindi si Mugay ang pumatay sa kanyang ina. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung sino ang pumatay sa kanya, kaya tinanong niya si Mugay tungkol dito. Gayunpaman, hindi sumagot si Mugay, na nangangatuwiran na hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Sa dambana, sa wakas ay nagsawa na si Moshigari kay Jinbei na laging sinusubukang humadlang sa kanila. Kaya, inatake nila siya hanggang sa tuluyang bumagsak sa harap ni Kuroageha matapos tamaan ng pagsabog. Nang makitang nasaktan si Jinbei, nagalit si Kuroageha. Sa kaibuturan, sinisikap niyang tanggalin ang kanyang pagkatao, lalo na pagkatapos niyang mapagtanto na ginawa siyang mahistrado ng mga tao dahil natatakot sila sa kanya o gusto lang nilang samantalahin ang kanyang mga kakayahan sa lason. Pero iba siya, palagi niyang sinisikap na protektahan siya, na ipinadama muli sa kanya ang init ng mga tao. Kaya natural lang na magalit siya. Hindi niya maaaring pakawalan si Moshigari matapos saktan si Jinbei. Matapos takpan si Jinbei ng isang tela na makatiis sa kanyang lason, pinakawalan ni Kuroageha ang kanyang tunay na kapangyarihan, na napakalakas na nagdulot ng malaking pagsabog. Dahil din sa pagsabog, naging curious din ang mga miyembro ng Moshigari na nakaharap sa City Patrol. Nagpasya silang abandonahin ang kanilang mga kalaban upang suriin ang pinagmulan ng pagsabog. Ang pagbabagong anyo ni Kuroageha ay naging sanhi ng kanyang lason upang bumuo ng mga pakpak ng butterfly, na pagkatapos ay ginagamit niya sa pag-atake sa kanyang mga kalaban. Ngayon, ang kanilang mga armas ay hindi man lang gumana sa kanya. Agad na natunaw ang kanilang mga sandata nang tamaan siya. Natatamaan lamang ang kanyang mga depensa pagkatapos magpaputok ng espesyal na sandata si Gaikutsu at ang kanyang kakampi, si Kena, na nagselyo sa kanyang kapangyarihan. Matapos matamaan ng pag-ataking iyon, bumalik si Kuroageha sa kanyang orihinal na anyo sa isang nakikitang mahinang kondisyon. Wala siyang magawa nang sakalin siya ng pinuno ng Moshigari, at napapanood lang niya ang balak nilang patayin si Jinbei para pahirapan siya. Sa kabutihang palad, dumating si Mugay sa tamang oras. Hinarang niya ang espada ng lider ng gang bago ito tumama kay Jinbei. Ngunit gayunpaman, dahil nag-iisa si Mugay, hindi niya magawang lumaban sa kanyang mga kalaban habang pinoprotektahan sina Jinbei at Kuroageha ng sabay. Biglang, nang sasalakayin sila ng isa sa mga Moshigari, sinaklolohan sila ni Tenma gamit ang kanyang dalawang paper puppet at saka sila dinala. Napagtanto na ang kanilang target ay nakatakas sa kanilang pagkakahawak, sinubukan ni Gaikutsu at ng ilan sa kanyang mga kasamahan na habulin si Kuroageha, ngunit hinarang sila ni Shangiko. Sinusubukan pa niyang alamin kung sino ang pumatay sa kanyang ina. Nang marinig ang pangalan ng ina ni Shangiko, sinabihan ni Gaikutsu ang kanyang dalawang kaibigan na habulin si Kuroageha habang nilalabanan niya si Shangiko. At pagkaalis nila, ipinagtapat ni Gaikutsu na siya ang pumatay sa ina ni Shangiko. Sa wakas, nahanap na ni Shangiko ang killer na hinahanap niya. Kaya, walang ibang salita, sinugod niya si Gaikutsu at pinatay ito. Ngayon ay hindi na siya ang 99 killer dahil si Gaikutsu ang naging ika-100 taong napatay niya. Samantala, si Kuroageha at ang iba pa ay sinusubukan pa ring tumakas. Sa kasamaang palad, sa daan, sila ay inaatake ng kanilang mga humahabol, na nagresulta sa pagkahiwalay ni Matsu sa kanila. Ngunit nang ang lahat ng pag-asa ay tila nawala, si Jinbei ay biglang nagbago, at, sa parehong oras, ang kanyang lakas ay lumakas ng husto, na nagpapahintulot sa kanya na patayin ang humahabol ng madali. Ang kanyang kamatayan ay naramdaman ng pinuno ng Moshigari, na agad na nagutos sa kanyang natitirang mga tauhan na tulungan ang iba na makuha si Kuroageha. Habang ipagpapatuloy niya ang tunggalian laban kay Mugay. Ngunit bago iyon, nais malaman ng pinuno kung bakit sila pinagtaksila ni Mugay, kahit na ang lahat ng mga miyembro ng Moshigari ay lubos na nagtitiwala sa kanya. At dito, nabunyag na ang pinuno ay ang nakatatandang kapatid ni Mugay. Pagbabalik kay Jinbei, ang kanyang pagbabago ay tila hindi na niya nakikilala ang pagitan ng kaibigan at kalaban. Sinubukan niyang patayin sina Shangiko, Hibachi, at Tenma, ngunit makalipas ang ilang sandali, pinahirapan niya ang tatlong miyembro ng Moshigari. Nang magalit si Jinbei, sinubukan ng isa sa mga miyembro ng Moshigari na gamitin ang pagkakataon na patayin si Kuroageha. Ngunit habang sinasakal siya nito, hindi sinasadyang nahulog ang kanyang bell, at kahit papaano ay naibalik si Jinbei sa kanyang normal na estado.
Pagkatapos ay iniligtas niya siya at pinatay ang miyembro ng Mushigari. At dahil naubos ang kanyang enerhiya, agad na nawala ng malay si Jinbei. Nakita ng pinuno ng Mushigari ang lahat ng nangyayari. Gayunpaman, sa halip na patayin si Kuroageha, inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na umatras, na nangangatuwiran na maaari nilang patayin siya kapag siya ay mahina. Pagkaalis ng kanyang mga kalaban, sinuri ni Kuroageha ang kalagayan ni Jinbei, at nakita niya ang isang hibla ng kanyang buhok sa bibig nito. Ayon sa kanyang hula, ang buhok ang nagpabago sa kanya. Ngunit anuman, ang kanyang misyon sa pagsagip sa Hakuho Island ay natapos sa tagumpay. Dahil dito, bumalik sila sa Edo. Samantala, sa Edo, ang mga insekto na umaatake sa lungsod ay pumipinsala sa maraming miyembro ng Samurai House Patrol, na pinipilit si Ogami na lumaban ng mag-isa laban sa mga insekto habang ang kanyang mga tauhan ay nauspito. Sa palasyo ng Shogun, napagtanto ng ama ni Nagatomi Maro at ng ika-6 na Shogun, si Tokugawa Yoshimune, na ang napakalaking pag-atake ng mga insektong ito ay maaaring magpahiwatig ng isang mahusay na digmaan laban sa mga kapangyarihan ng napipintong kanluran. Pero kalmado pa rin siya, hindi tulad ni Nagatomi Maro na excited dahil gusto niyang sumama sa paglaban sa mga insekto. Sa kabilang banda, muling nahuli si Oharu, at sa pagkakataong ito ay na-hostage siya ng isang higanteng tipaklong. Ngunit nang papatayin na siya ng surot, si Jinbei ang sumagip sa kanya. Hindi nagtagal, lahat ng pumunta sa Hakuho Island ay bumalik sa Edo. Biglang nagkaroon ng pagsabog matapos iligtas ni Jinbei si Oharu. Nang marinig iyon, na-curious sila kung ano ang sanhi ng pagsabog, kaya tiningnan nila doon. Sa kanilang pagtataka, nakita nilang may nakapatay ng lahat ng mga insekto. At ang taong iyon ay ang ama ni Jinbei, si Genjuro. Nang maglaon ng gabing iyon, idinaos ang isang party upang ipagdiwang ang tagumpay ng mga patrol sa pagliligtas kay Kuroageha at pagtatanggol kay Edo mula sa mga pag-atake ng insekto. Si Genjuro ay naging panauhing pandangal sa party para sa kanyang mga aksyon sa pagpatay sa mga higanteng insekto ng mag-isa. Curious pa rin si Jinbei sa nangyari sa Hachijo Island dahil wala na siyang maalala pagkatapos ng transformation niya. Ngunit hindi sinabi sa kanya ng lahat ng kanyang mga kaibigan na siya ang nakatalo kay Mushigari salamat sa kanyang pagbabago. O sa halip, hindi nila masabi sa kanya dahil pinagbawalan sila ni Matsu, dahil gusto pa niyang imbestigahan ang pagbabago ni Jinbei bago sabihin sa kanya. Nang matapos ang party, nakita ni Jinbei si Genjuro, na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang pag-unlad pagkatapos na manatili sa Edo ng mahabang panahon. Ngunit sumagot si Jinbei na mahina pa rin siya. All this time, nakaligtas siya dahil lagi siyang tinutulungan ng kanyang mga kaibigan. Nang marinig iyon, sa wakas ay nagpasya si Genjuro na sanayin siya upang siya ay maging mas malakas. Sinimulan nila ang pagsasanay sa susunod na araw sa pamamagitan ng pagpunta sa tuktok ng Mount Fuji, kung saan itinuro sa kanya ni Genjuro ang isa sa kanyang mga diskarte sa espada, ang Fuji Hammer. Ang pamamaraan ay nangangailangan ng gumagamit na iugoy ang espada sa lupa na parang gumagamit ng martilyo. Ito ay isang makapangyarihang pamamaraan kung gagawin ng tama, tulad ng nakikita sa kung paano magagawa ni Genjuro ang lupa na kanyang nataman sa isang indayog lamang. Dahil ang Fuji ay isang aktibong bundok, ang lava ay umaagos sa sandaling sirain ni Genjuro ang lupa. Sinadya niya iyon upang matigil ni Jinbei ang pagsabog ng bulkan gamit ang parehong pamamaraan, kung saan kailangan niyang tumama sa isang malaking bato sa ibang punto. Kung mabigo si Jinbei, ang pagsabog ng bulkan ay lilipulin ang buong lungsod at malalagay sa panganib ang buhay ng mga mamamayan. Ang problema ay mayroon lamang 3 araw si Jinbei upang makabisado ang pamamaraan ng Fuji Hammer at itigil ang pagsabog dahil ang oras na iyon lamang ang ibinigay sa kanya ni Matsu. Gayunpaman, naniniwala si Jinbei na magagawa niya ito sa napakaikling panahon, kahit na sinabi ni Genjuro na tumagal siya ng 5 taon upang makabisado ang pamamaraan. At ayon, nagsimula na ang practice. Ngunit hindi pa rin ma-master ni Jinbei ang teknik kahit na nagpatuloy siya sa pagsasanay ng 2 magkasunod na araw na walang tulog. Dahil sa pagod, nakatulog siya sa ikalawang gabi. Pero laking gulat niya nang magising siya kinabukasan. Lumawak ang lava para matakpan ang isang malaking bato na gagamitin niya para pigilan ang pagsabog. Sinabi ni Genjuro, na nandoon pa rin, na ito na ang huling pagkakataon para matigil ni Jinbei ang pagsabog. Ayaw niyang sayangin ang huling pagkakataon. Sa sobrang determinasyon, nilaslas ni Jinbei ang lava sa kanyang harapan, nahati ito sa 2. Pagkatapos, tumakbo siya sa gitna kung saan naroon ang malaking bato bago ito hinampers ng Fuji Hammer technique. Sa wakas, nagawa niya. Umuurong ang lava, bagamat hindi pa ito tuluyang nawala. Ito ay nang tuluyang kumilos si Genjuro. Inalis niya ang natitirang lava gamit ang kanyang Hurricane Fuji move, isang pamamaraan na plano niyang ituro kay Jinbei sa susunod. Gayunpaman, dahil tapos na ang 3 araw na bakasyon ni Jinbei, nagpasya silang ipagpaliban ito at bumalik sa Edo. Lumipat ang eksena sa Osaka, isang lungsod sa Kansai, kanluran ng Edo. May nakitang mga higanteng insekto doon, at maging ang isang higanteng kakon ay tila nakatikip sa tuktok ng Osaka Old Castle.
Mayroon ding isang kalahating insekto na tao, si Yukamura Sanada, isang bagong antagonist na nagnanais na salakayin ang Edo. Ipinadala niya ang isa sa kanyang 10 cross insects, si Sasuke, upang simulan ang pag-atake. Ang tangkad ni Sasuke ay halos katulad ng sa isang tao, kaya hindi siya pinaghihinalaan ng mga tao kapag siya ay naglalakad sa mga lansangan ng lungsod ng Edo. Pagkatapos ay tinanong niya ang isa sa mga dumaan tungkol sa lokasyon ng tanggapan ng City Patrol. Pero lasing yata ang lalaking tinanong niya kaya hindi siya makasagot ng maayos. Sa galit, kinain siya ni Sasuke. Samantala, nagpa siya sina Jinbei at Genjuro, malapit na sa Edo, na kumain muna bago bumalik sa lungsod. Ngunit habang sila ay kumakain ng masarap, may nakita silang isang lalaki na may dalang sugatang matanda na naglalakad patungo sa kanila. Ang lalaki ay nagsiwalat na siya ay dumaan lamang sa ilang mga nayon na nawasak at ang kanilang mga naninirahan ay pinatay. Ang matanda ang tanging nakaligtas na natagpuan niya. Pagkatapos ay nagising ang matanda at sinabing ang kanyang nayon ay inatake ng isang insekto na mukhang tao. Gayunpaman, ang insekto na tao ay wala na sa kanyang nayon. Nakita niya mismo ang nilalang na lumilipad patungo sa lungsod. Kasabay nito, nabalitaan ni Matsu at Shirasaki ang masaker sa lungsod. Pagkatapos ay pumunta sila sa pinangyarihan, at laking takot nila, nakita nilang nilalamon ni Sasuke ang mga mamamayan. Nang makita ang kanilang pagdating, tinanong sila ni Sasuke tungkol sa kinaroroonan ng batang samurai, na syempre, ay nangangahulugang si Jinbei. Tumanggi silang sumagot kaya nagpa siya siyang patayin sila. Hindi na kailangang sabihin, nabigo siyang patayin ang mga ito. Dahil akmang sasalakayin na niya sila ay biglang dumating si Ogami at hinarangan ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay hinati ng 3 pinuno ang gawain, hiniling kay Matsu na kunin ang isang batang babae na buhay pa, habang si Shirasaki at Ogami ay lalaban kay Sasuke kasama ang kanilang mga tauhan. Gayunpaman, hindi nila siya masugatan kahit kaunti, kahit nasabay nilang inatake siya. Sa puntong ito, inilabas ni Shirasaki ang 5 kanyan na katatapos lang niyang gawin. Sigurado siyang ang mga kanyan na ipinagmamalaki niya ay kayang pumatay kay Sasuke. Ngunit ang mga kanyan ay naging ganap na walang silbi. Maaari lamang nilang sirain ang kanyang maskara, na nagpapakita ng kanyang mukha na kahawig ng isang langaw. Galit na nasira ang kanyang maskara, natalo ni Sasuke ang lahat ng kanyang mga kalaban at nagawa pa niyang saksakin si Shirasaki. Ngunit nang malapit na niyang tapusin siya, dumating si Jinbei para pigilan siya. Ngayong natagpuan na niya ang taong hinahanap niya, nilabanan ni Sasuke si Jinbei, na nagbabalak na patayin siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapalitan ng mga pag-atake, nagawa niyang hatiin si Sasuke sa kalahati, na labis na ikinagulat ni Shirasaki at Ogami. Ngunit ilang sandali pa, nagulat sila nang makitang hindi papatay si Sasuke. Sa katunayan, maaari niyang kopyahin ang kanyang sarili mula sa mga piraso ng kanyang katawan na nahati sa kalahati. Kaya niya iyon dahil isa siyang ninja fly. Kaya, napilitan si Jinbei na labanan siya muli. Ngunit sa tuwing hinihiwa niya ang katawan ni Sasuke, hinayaan lang nitong dumami ang katawan ni Sasuke. Ang pagdating ni Hibachi, Shongiko, at Tenma ay hindi rin nakatulong. Mas pinarami lang nila ang kanyang katawan. Ngunit kalaunan, napagtanto ni Hibachi na ang ilan sa mga katawan ni Sasuke ay hindi na muling nabuhay dahil ang kanilang mga ulo ay durog, na nagpapahiwatig na ang kahinaan ni Sasuke ay nasa kanyang ulo. Napagtanto ito, nakakuha ng ideya si Jinbei na talunin si Sasuke. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na tulungan siyang akitin ang lahat ng Sasuke patungo sa kanya. Pagkatapos nilang magtipon sa paligid ni Jinbei, ginamit niya kaagad ang Fuji Hammer technique para sirain ang lahat ng langaw. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bumalik si Matsu sa eksena at nalaman niyang may isang ulo ni Sasuke na hindi pa rin nadudurog. Pagkalipas ng ilang araw, sa Kishu Province, nakitang umaatake ang mga insekto sa isang nayon doon. Lumabas na ang pag-atake ay sanhi ng 5 miyembro ng 10 copy insect sa utos mula kay Sanada. Ang balita ng pag-atake sa nayon sa wakas ay nakarating kay Yoshimune, na agad na nagpatawag ng isang pulong sa kanyang mga ministro at kay Kuroageha. Nataranta ang mga ministro sa pulong, kaya pinilit silang pakalmayan ni Yoshimune. Sinabi niya na hindi sila dapat matakot dahil si Edo ay mayroon pa ring Kuroageha, ang insect magistrate. Alam na ni Yoshimune na nawala ang kapangyarihan ni Kuroageha. Gayunpaman, napilitan siyang magsinungaling para itaas ang moral ng mga opisyal. Habang nag-uusap sila pagkatapos ng meeting, biglang may narinig silang nagkakagulo sa labas ng kwarto. Lumabas na ang kaguluhan ay nagmula kay Nagatomimaro, na gustong dumalo sa pulong. Mapilit siya kahit bawal dahil gusto niyang iparating kay Jinbei ang resulta ng meeting. Nang marinig ni Nagatomimaro na binanggit ang pangalan ni Jinbei, agad na hiniling ni Kuroageha kay Yoshimune na payagan siyang makilala si Nagatomimaro. Pagkatapos ay nag-usap silang dalawa sa kwarto ni Nagatomimaro. Noong una, mas marami silang napag-usapan tungkol kay Jinbei at kung paano makikipagkaibigan ng isang anak ng shogun tulad ni Nagatomimaro sa isang ordinaryong samurai tulad ni Jinbei.
Ngunit pagkatapos, biglang hiniling ni Kuroageha si Nagatomi Maro na ipakita sa kanya kung saan itinago ni Yoshimune ang kanyang kayamanan. Gusto niyang malaman ang alamat tungkol sa higanteng insekto, at nahulaan niya na may dokumento si Yoshimune tungkol dito sa kanyang treasure room. Pumayag si Nagatomi Maro na dalhin siya doon. Ipinakita niya sa kanya ang isang mapa na nakita niya sa silid ng archive ng punong tanggapan ng City Patrol. Hindi ito tunay na mapa kundi isang mock map na ginawa niya base sa memorya. Gayunpaman, ang mock map ay katulad ng orihinal, kumpleto sa krus sa kaliwa. Napansin ni Nagatomi Maro na tinatakpan ng krus ang kanlurang bahagi ng Japan. At sa tabi mismo ng krus ay ang Kyushu Province, na sinasabing pinakamalakas na lugar ng depensa laban sa mga insekto. Nang maglaon ng gabing iyon, nakatanggap si Yoshimune ng ulat na ang ulo ni Sasuke na natagpuan ni Matsu ay ninakaw ng isang tao. Sure enough, ang eksena mamaya ay nagpakita na may nakahawak sa ulo ni Sasuke. Isa pala ang taong iyon sa 10 krus na insekto, si Seizu. Ninakaw niya ang ulo ni Sasuke hindi para iligtas siya kundi para patayin siya. Itinuring niyang inutil si Sasuke, at dahil doon, kinailangan niyang mamatay. Matapos patayin si Sasuke, sumugod si Seizu sa Kyushu upang salubungin si Tsunade, na naghihintay sa kanya doon. Bumalik sa Edo, humingi ng pahintulot si Kuroageha kay Yoshimune na pumunta sa Kyushu para ibalik ang kanyang kapangyarihan. Nagulat si Yoshimune sa biglaang kahilingan. Nagtataka siya kung paano malalaman ni Kuroageha na mayroong isang bagay na maaaring ibalik ang kanyang kapangyarihan sa Kyushu. Gayunpaman, sa huli, pinayagan niya itong umalis, sa kondisyon na binabantayan siya ng kanyang pinagkakatiwalaan, si Oka, na sinasabing pinakamatalinong eskrimador sa Edo. Sumang-ayon si Kuroageha sa mga tuntunin ni Yoshimune. Hiniling pa niya sa kanya na payagan siyang magdala ng isang dagdag na bodyguard, si Jinbei. At kaya, nagsimula ang paglalakbay ni Kuroageha, Oka, at Jinbei sa Kyushu Province kinabukasan. Tingid sa kanilang kaalaman, nakarating na pala si Tsunade at ang kanyang mga tauhan sa Kyushu. Gayunpaman, pinatahimik niya ang lokal na feudal na Panginoon, si Tokugawa Munao, na sinasabing hindi siya naparito upang labanan o lumikha ng kaguluhan kundi upang makipagkita kay Munao. Lumalabas na gusto niyang bigyan siya ni Munao ng isang malaking barkong pandigma na kayang tumanggap ng libu-libong tao at makalaban sa mga barko ng shogun. May plano pa siya para sa barko. Si Munao ay kailangan lamang na gumawa ng isang barko batay sa disenyo na iyon. Hindi napigilan ni Munao na sumunod sa kanyang mga kahilingan. Ngunit naglagay siya ng isang kondisyon kay Tsunade, na si Tsunade at ang kanyang mga tauhan ay hindi maaaring makapinsala sa sinuman sa mga tao ng Kyushu. Samantala, si Jinbei ay nakakuha ng maraming aral kung paano maging isang mahusay na bodyguard mula kay Oka sa kanilang paglalakbay sa ngayon. Nang tinulungan ni Jinbei ang dalawang lokal na residente sa problema, iniisip pa rin ni Oka na mali ang kanyang mga aksyon. Dahil maraming pagkakamali si Jinbei, naramdaman ni Oka na hindi siya angkop bilang bodyguard. Kung muli siyang magkamali, hindi magdadalawang isip si Oka na ibalik siya sa Edo. Pagkatapos nilang maglakbay ng ilang sandali, nakarating sila sa tarangkahan ng hangganan ng Kyushu Province. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila pinapasok ng dalawang gatekeeper sa utos ni Munao. Alam ni Munao na si Kuroageha ay patungo sa kanyang teritoryo. Kaya, inutusan niya ang lahat ng mga gatekeeper na pagbawalan ang sinuman na pumasok sa Kyushu dahil ayaw niyang makita ni Kuroageha si Tsunade, na nasa Kyushu pa. Gayunpaman, ang pagbabawal sa pagpasok ay naghinala kay Oka na may nangyayari sa Kyushu, at gusto niyang malaman kung ano yun. Kaya, nagpatuloy silang tatlo sa Kyushu sa pamamagitan ng isa pang landas, na isang matarik na bangin. Maya-maya pa ay nakarating na rin sila sa pangalawang gate. Sa kasamaang palad, aksidenteng natapakan ni Kuroageha ang isang sanga, dahilan para mapansin ng mga bantay doon ang kanilang presensya. Pagkatapos ay pinutol ni Jinbei ang ilang mga puno upang bigyan sila ng oras na magtago. Pero napagtanto ni Oka na hindi sila makadaan sa gate ngayon. Dahil doon, sa wakas ay nagpasya silang maghintay hanggang gabi bago sila makalusot sa gate. Pagdating ng gabi, pinatay ng isa sa 10 cross insects, si Jinpachi, ang lahat ng mga gatekeeper dahil sa pagpapalam kay Kuroageha at sa iba pa na makatakas. Nagalit si Jinbei nang makita ang karumal-dumal na kilos ni Jinpachi at muntik na siyang atakihin. Ngunit hiniling ni Oka sa kanya na huwag hayaang maapektuhan ng kanyang emosyon ang kanyang kasalukuyang gawain, na protektahan si Kuroageha. Kaya, ayon kay Oka, ang pinakamagandang bagay na magagawa nila ngayon ay ang manatiling nakatago kay Jinpachi. Sa huli, nahanap sila ni Jinpachi, na napilitan si Jinbei na labanan siya. Napagtanto niyang mas malakas si Jinpachi kaysa kay Sasuke, at pagkatapos lamang na lumaban ng buong lakas ay nagawa niyang talunin siya. Pagkatapos nito, pumasok si Jinbei at ang iba pa sa lungsod sa kabila ng tarangkahan, hindi alam na hindi pa rin patay si Jinpachi. Pagkatapos ay iniulat niya ang hitsura ni Jinbei at Kuroageha kay Tsunade, na agad na nagbanta kay Munao na arestuhin sila. Kung mabibigo siyang gawin ito, papatayin ni Tsunade ang lahat ng tao sa Kyushu nang walang bakas.
Dahil ayaw mangyari iyon, namahaji si Myeongnao ng mga leaflet patungkol sa tatlong nanghihimasok na pumasok sa lungsod kinabukasan. Binigyan niya ang mga taong bayan ng 10 araw para hulihin sila. Kung hindi, masisira ang Kyushu. Upang maghasik ng takot sa mga residente, ipinakita ni Tsunoda ang 2 bundok ng mga bangkay at sinira ang mga ito. Parang gusto niyang sabihin na ganoon din ang kahihinatnan ng mga residente kapag hindi nila natupad ang kanyang utos. Ang eksena ay nagpapakita ng isang maliit na batang babae na nagmamasid sa kaguluhan sa Kyushu mula sa malayo. Ang batang babae, si Arori, ay isang kakilala ni Hibachi, at naramdaman niyang dapat niyang iulat sa kanya ang nangyari sa Kyushu. Nagpadala siya ng mensahe sa Edo gamit ang isang lumilipad na ardilya. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli siya ng isa sa mga cross insects ilang sandali matapos ipadala ang sulat. Samantala, nalaman ng grupo ni Jinbei na kumalat na sa buong Kyushu ang kanilang mga poster. Sinabi ni Oka na sa pagkalat ng mga poster na ito, lahat ng tao sa Kyushu ay naging kanilang mga kaaway. Ngunit nahulaan niya na hindi pa rin ibinunyag ni Myeongnao sa kaaway ang kanilang pagkakakilanlan o layunin sa pagpunta sa Kyushu. Sa makatuwid, kailangan nilang manatili sa kanilang orihinal na plano upang maibalik ang kapangyarihan ni Kuroageha. Ilang sandali pa, natagpuan ng grupo ang isang matandang babae na mukhang sugatan. Balak ni Jinbei na tulungan siya kahit pinagbabawalan siya ni Oka. At tama, agad niyang sinubukang patayin si Jinbei sa sandaling nahanap niya ang pagkakataon. Nabigo siyang patayin si Jinbei, ngunit bilang resulta ng kaguluhang dulot niya, dumagsa ang mga taga-nayon sa pinangyarihan. Dahil alam niyang gusto siyang mahuli ng mga tao, tumakbo si Jinbei upang maiwasan ang kanilang pagtugis bago nagtago sa isang eskinita sa nayon. Pero agad na sinaksak ng isang batang lalaki sa eskinita. Para bang hindi na ito maaaring lumala pa, lumitaw ang isang grupo ng mga bandido, at gusto rin nilang hulihin si Jinbei. Sabik na sabik silang mahuli siya at makuha ang premyong pera na maaari nilang sagasaan ang batang kalbo ng kanilang mga kabayo kung hindi dahil sa pagliligtas sa kanya ni Kuroageha. Nang makita si Kuroageha, napalingon sa kanya ang mga bandido, ngunit pinigilan sila ni Oka. Sa isang hiwa lang ng kanyang espada, pinutol niya ang mga braso ng mga bandido, dahilan para tumakas ang mga ito. Matapos tumakas ang mga bandido, agad silang pinaligiran ng mga taga-nayon. Ngunit nagpa siya si Oka na huwag makipaglaban sa kanila. Ibinaba niya ang kanyang espada at sumuko sa kanila. Lumipat ang eksena sa Edo kung saan nakita si Matsu na nagutos kay Mugay sa Kyushu. Nang marinig ito, naging curious si Hibachi sa mga nangyayari sa Kyushu, lalo na't alam niyang nandoon si Jinbei ngayon. Hindi nagtagal, nakuha niya ang kanyang sagot matapos matanggap ang sulat na ipinadala ng lumilipad na ardilya. Sa huli, sina Hibachi, Shangiko, at Tenma ay sumama kay Mugay sa Kyushu. Pagbalik sa grupo ni Jinbei, hindi pala sila nahuli ng mga taga-nayon. Sa halip, inimbitahan nila ang tatlo sa isang party, bilang pasasalamat sa pagpapatalsik sa mga bandido na kadalasang nananakot sa nayon. Sa parehong dahilan, napagtanto ng mga taga-nayon na hindi sila masamang tao. Di nagtagal pagkatapos, ang party ay nag-ambala sa pagdating ng 2 crucifix insects, sina Mochizuki at Ano, na nagsasabing dumating sila upang tulungan ang mga taga-nayon na mahuli ang tatlong nanghihimasok. Gayunpaman, dahil hindi sila pinansin ng mga taga-nayon at nagtago sa mga bahay, ipinakita nila si Arori at pinagbantaan siyang papatayin kapag hindi lumabas ang mga taga-nayon. Biglang lumabas si Jinbei. Pagkatapos ay nilaslas niya si Ano, pinakawalan si Arori sa pagkakahawak nito. Sa kasamaang palad, dinaig ng 2 bugmen si Jinbei sa kanilang pinagsamang pag-atake. Nang makita ang pagkatalo ni Jinbei, lumabas si Oka mula sa pagtatago at pagkatapos ay pinahiya siya, sinabi na dapat niyang ikahiya ang kanyang kasalukuyang kalagayan dahil determinado na siyang talunin ng 2 insektong tao, ngunit nabigo siya. Nang marinig iyon, agad na bumangon si Jinbei at hinagis si Ano. Hindi nagtagal, naganap ang tunggalian ng 2 sa 2. Si Oka ay lumaban kay Mochizuki, habang si Jinbei ay nakaharap kay Ano. Natapos ang resulta ng tunggalian kung saan nanalo sina Jinbei at Oka. Masayang sinalubong ng mga taga-nayon ang kanilang tagumpay. Lahat sila at si Arori ay nagpasalamat kina Jinbei at Oka. Sa ibang lugar, makikita si Myeongnao na papalapit sa isang balon. Kung ano man ang balon, tila naglilihim ito dahil hindi raw niya ipapaalam sa mga surot ang tungkol sa balon. Kinabukasan, bumisita sina Jinbei at Kuroageha sa isang dambana, kung saan nakita nila sina Hibachi at Arori. Naroon pala si Hibachi dahil gusto niyang tiktikan ang isang lokal na maharlika na nagngangalang Yamagotek para makuha ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Kyushu. Ngunit nang sa wakas ay nagpa siya silang pumasok sa dambana, nadatnan nila si Yamagotek na kausap si Oka. Dito, nais ni Oka na humingi ng tulong sa mga maharlika upang makalusot sila sa kastilyo ni Myeongnao, na sinang-ayunan ni Yamagotek. Kinabukasan, nagsimulang isagawa ng mga miyembro ng City Patrol na dumating sa Kyushu ang kanilang plano. Si Hibachi at Arori ang itinalaga upang ihanda ang daan patungo sa kastilyo. Sina Shangiko at Tenma ay ginalugad ang lungsod para sa impormasyon.
Naghahanap sina Mugay at Yamagotic ng karagdagang mga taong handang tumulong sa kanila. Samantala, nanatiling nakatago sina Jinbei, Kuroageha, at Oka, kung isa sa alang-alang ang mga poster ng kanilang mga mukha ay nakakalat sa buong Kishu. Bukas na lang gaganap ang tatlo kapag nagsimula na ang tunay na laban. Ang plano ay hahatiin nila ang kanilang mga sarili sa tatlong grupo bukas. Ang unang grupo, na may codename Snow, ay binubuo ni Kuroageha, Mugay, Yamagotic, at ang kanyang mga tauhan. Ang pangalawang grupo, na nakakode para sa buwan, ay binubuo ni Rory at ang mga taga-nayo na iniligtas ni Jinbei. Habang sina Jinbei, Shongiko, Hibachi, at Tenma ay sumali sa huling grupo, na may codename na mga bulaklak. Sa araw ding iyon, natapos sa wakas ang barkong ginawa para kay Tsunade. At iyon ay magandang balita para kay Myeonao, na nag-aakalang si Tsunade at ang kanyang barkada ay nasa labas ng bayan sa sandaling ibigay niya ang barko sa kanila. Gayunpaman, hindi natupad ang pag-asang iyon. Nang ipakita ni Myeonao kay Tsunade ang barko sa gabi, tumanggi siyang umalis. Sa halip, binalak niyang ipagdiwang muna ang pagkumpleto ng barko. Hindi natuwa si Myeonao sa narinig dahil nakasaad sa kanilang kasunduan na aalis kaagad si Tsunade at ang kanyang grupo sa Kishu kapag natapos na ang barko. Gayunpaman, nangatuwiran siya na si Myeonao ang unang hindi tumupad sa pangako. Nabigo siyang mahuli ang tatlong nanghihimasok sa kabila ng 10 araw na deadline. Ang totoo ay balak pa rin tuparin ni Tsunade ang kanyang pangako. Agad niyang iiwan ang Kishu pagkatapos patayin ang lahat ng mga mamamayan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang mga manggagawang gumawa ng barko. Kinabukasan, tinipon ni Tsunade ang lahat ng mamamayan ng Kishu sa gitna ng lungsod. Pagkatapos, naglabas siya ng ilang higanteng insekto, na nagbabalak na gamitin ang mga ito upang patayin ang lahat ng mga mamamayan doon. Ngunit, gaya ng dati, dumating si Jinbei at ang kumpanya para iligtas ang mga residente. Si Oka, na sumama sa Flower Group, ay hinamon si Tsunade sa isang laban, maging all-out man o one-on-one na labanan. Ngunit ang kanyang hamon ay tinanggihan ni Tsunade, na naramdaman na madali siyang manalo dahil mas marami siyang tao. Nang makitang aalis na si Tsunade, agad siyang pinukaw ni Jinbei, tinawag siyang duwag na kaya lang tumakbo dahil sa takot na matalo sa City Patrol. Nagtagumpay naman ang provocation ni Jinbei na ikinagalit niya. Tinanggap niya ang hamon sa isang tunggalian sa kondisyon na kailangan munang talunin ni Jinbei at ng iba pa ang natitirang 10 cross insects. Kung magtagumpay lamang sila ay lalaban sa kanila si Tsunade. At kaya, naghanda si Jinbei at ang iba pa na magsimulang makipaglaban. Pero bago iyon, sinabi ni Oka sa kanila ang mga tungkulin ng bawat grupo. Si Kuroageha at ang Snow Group ay patungo sa lumang balon upang ibalik ang kanyang kapangyarihan. Hanggang sa makumpleto ng grupo ng Niebe ang kanilang misyon, ang grupo ng Buwan at Bulaklak ay dapat makagambala sa kaaway at bumili ng oras kahit na kailangan nilang mamatay. Matapos pakinggan ang paliwanag na iyon, ang grupo ng Bulaklak ay sumugod patungo sa kastilyo, ngunit kahit papaano ay nahiwalay si Jinbei sa grupo habang nasa daan. Sa sandaling ito, bigla siyang hinila sa tubig ni Jinpachi, na gustong maghiganti sa kanyang naunang pagkatalo. Sigurado si Jinpachi na sa pagkakataong ito ay matatalo niya si Jinbei dahil, kung tutuusin, siya ay isang insekto sa tubig. Sa katunayan, maaaring pahirapan ni Jinpachi si Jinbei sa pamamagitan ng pag-alis ng maliliit na insekto na mabangis na umatake sa kanya. Gayunpaman, si Jinbei ay mayroong Fuji Hammer Technique. Gamit ang pamamaraan na ito, maaari niyang mapupuksa ang maliliit na insekto at bawasan ang tubig sa pond. Nang makita iyon, agad na nagbago si Jinpachi sa ibang mode, ito ay ang kanyang anyo ng tao. Tanging ang dalawang braso niya lang ang hugis braso ng insekto. Maaari pa rin niyang kontrolin ang tubig sa kanyang kasalukuyang anyo, at ito ay medyo mahirap para kay Jinbei. Ngunit gayunpaman, nagawa siyang talunin ni Jinbei. Ngayon ay nakabisado na niya ang pamamaraan ng Hurricane Fuji na ipinakita sa kanya ng kanyang ama noong nakaraan. At sa pamamaraang iyon, kaya niyang sumakay sa whirlpool at patayin si Jinpachi. Samantala, ang natitirang bahagi ng grupo ng Bulaklak ay naharang ng isa pang miyembro ng Cross Insect, si Seizu, na lumabas na isang ninja mula sa parehong nayon ni Hibachi. Karibal siya ng lolo ni Hibachi. Pagkatapos ay hiniling ni Hibachi sa iba na magpatuloy sa paggalaw, habang lalabanan niya si Seizu ng mag-isa. Tila, pinagkadalubhasaan ni Seizu ang pamamaraan ng ilusyon. Natagpuan sila ni Jinbei matapos talunin si Jinpachi. Nakita niya tuloy ang ilusyon na parang natalo si Hibachi kay Seizu. Pagkatapos, hindi niya pinag-iisipan na inatake si Seizu, hindi niya alam na ang taong inaatake niya ay si Hibachi. Sa kabutihang palad, nakayanan ni Hibachi ang pag-atake ni Jinbei, at ang ilusyon ay nawala pagkaraan ng ilang sandali. Si Seizu ay may talagang mahirap na mga diskarte. Bilang karagdagan sa pamamaraan ng ilusyon, pinagkadalubhasaan niya ang Mist Teleportation, na pinipigilan ang pag-atake ni Hibachi na tumama sa kanyang katawan. Alam ni Hibachi na ang Mist Teleportation ay isang ipinagbabawal na pamamaraan sa kanyang nayon.
Nahulaan niya na kaya ni Seizo ang pamamaraan pagkatapos na patayin ang kanyang amo at nakawin ang kanyang sikretong scroll. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinumpirma ni Seizo ang lahat ng mga akusasyon ni Hibachi, na nagbago sa kanyang anyo ng tao. Dito sa wakas ay nabunyag na ang lahat ng miyembro ng Cross Insect, at maging si Sanada, ay mga ordinaryong tao noon. Pagkatapos ng sesyon ng exposition, ipinagpatuloy ni Hibachi at Seizo ang kanilang laban, at muling ginamit ni Seizo ang kanyang illusion technique na nagpagulo sa kanya. Hindi lang siya ang tinamaan ng ilusyon niya, maging si Jinbei din. Sa huli, sinira ni Hibachi at Jinbei ang ilusyon. Salamat sa kanilang pagtutulungan, natalo nila si Seizo. Sa kasamaang palad, anino lang niya ang natalo nila. Ang totoong Seizo ay naging isang itim na likido, na kung saan ay nagposes ng isa sa mga bodyguard ni Yamagote na nag-escort kay Kuroageha. At sa hindi malamang dahilan, bigla niyang sinabi na halos marating na nila ang lumang balon na makapagpapanumbalak ng kanyang kapangyarihan. Napagtanto ng kanyang mga salita si Seizo na ang taong nasa harapan niya ay walang iba kundi ang Insect Magistrate. Nang malaman niya ang impormasyon, pumunta siya kay Sanada at iniulat ang kinaroroonan ng Insect Magistrate. Samantala, sa wakas ay pumasok sina Jinbei at Hibachi sa kastilyo, kung saan sila ay muling nagkita ng kanilang mga kaibigan. Di nagtagal, nakaharap sila ng dalawang miyembro ng Cross Insect, sina Saikai at Isa. Sa pagkakataong ito ay si Shangiko na ang magpapakitang gilas, kaya sinabihan niya ang iba na mauna habang kaharap niya sina Saikai at Isa, na halos kapareho ng kakayahan ni Sasuke. Maaari silang muling buuin kahit na hiniwanan ni Shangiko ang kanilang mga katawan. Ngunit gayon paman, sa kabila ng kanilang pagbabago sa anyo ng tao, at kahit na inangkin nila na ang kanilang lakas ay nadagdagan ng 5 beses pagkatapos ng kanilang pagbabago, nagawang talunin sila ni Shangiko sa huli. Tinadtad niya ang kanilang mga katawan sa isang hindi kapani-paniwalang bilis, kaya't hindi sila binigyan ng oras upang muling buuin. Matapos talunin ang kambal, muling nakipagkita si Shangiko kay Jinbei at sa iba pa. At kaya, nagpatuloy sila sa paggalaw patungo sa itaas na palapag ng kastilyo hanggang sa wakas, ang daanan sa harap nila ay nagsanga sa dalawa. Nang hindi naghihintay ng tugon mula sa kanyang koponan, agad na kinaladkad ni Jinbei si Tenno sa kanang daanan habang si Oka at ang iba pang grupo ng bulaklak ay pumili ng isa pa. Marahil ay napagtanto ni Jinbei na si Tenma ay hindi pa rin nagkakaroon ng pagkakataong magpakitang gilas, kaya't pinaghiwalay niya sila sa grupo. Anyway, hindi nagtagal ay nakahanap sila ng Cross Insect na nagngangalang Anayama. Pagkatapos nito, pinili niya si Tenma bilang kanyang kalaban. Sa lahat ng oras na ito ay pinagmamasdan ni Anayama si Tenma. Alam niyang sumali si Tenma sa City Patrol para makasama niyang muli ang kanyang mga magulang na matagal nang hiwalay sa kanya. Alam din niyang laging umaasa si Tenma sa kanyang mga kaibigan at dalawang paper doll. Kaya naman gusto niyang turuan si Tenma tungkol sa hustisya para mas lumakas si Tenma. Gayunpaman, ang kanyang konsepto ng hustisya ay kalokohan lamang. Isang bagay tungkol sa pag-abandona sa pamilya at mga kaibigan upang maging mas malakas. Anyway, pagkatapos mabugbog at mag-lecture tungkol sa hustisya o kung ano paman, tinalo ni Tenma si Anayama. Pinagsama niya ang kanyang dalawang manikang papel sa isa, pagkatapos ay ginamit ang mga ito upang ipadala si Anayama sa kalawakan. Matapos talunin ang kanyang nakakainis na kalaban, pinangarap ni Tenma na muling makasama ang kanyang mga magulang, na nagsasabing ipinagmamalaki siya. At nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay nasa likod na siya ni Jinbei. Samantala, sa wakas ay dumating ang grupo ni Kuroageha sa lumang balon, na kilala rin bilang Well of Eternity, kung saan hinihintay silang lahat ni Murnau. Nang hindi na nag-aksaya pa ng oras, iniulat ito ni Seizo kay Sanada, na nakangiting tumugon, at sinabing ikalulugod ng kanilang hari na marinig iyon. Pagkatapos nito, inutusan niya si Seizo na patayin ang lahat ng mga bodyguard ni Kuroageha. Tila, napansin ni Mugay ang pagbabalat kayo ni Seizo sa simula pa lang. Kaya naman, bago pa makakilos si Seizo ay agad niya itong hiniwa. Ngunit hindi pa rin ito sapat para patayin si Seizo. Bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo at pagkatapos ay nakipaglaban kay Mugay. Sa kastilyo, dumating sina Hibachi, Oka, at Shangiko sa isang silid na puno ng ilusyon na nyebe, kung saan nakatagpo sila ng dalawang cross insects, sina Juzo at Yuri. Hindi nagtagal, dumating din doon sina Jinbei at Tenma. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang cross insects laban sa City Patrol. Sa gitna ng labanan, iniwan nina Oka at Jinbei ang laban kay Hibachi at sa iba pa habang sila ay lumabas ng silid sa pamamagitan ng paglaslas sa ilusyon ni Seizo. Matapos makatakas sa ilusyon, hiniling ni Oka kay Jinbei na hanapin si Kuroageha at protektahan siya habang nakikipaglaban siya kay Sanada. Sa kasamaang palad, ang kabayanihan lamang ay hindi sapat upang talunin si Sanada. Namatay si Oka sa kamay ni Sanada pagkatapos ng maikling labanan, kung saan hindi na siya nagawang saktan ni Oka. Samantala, sinimulang tanggalin ni Yamagote at ng kanyang mga tauhan ang Well of Eternity habang naghahanda si Kuroageha na pumasok sa balon upang maibalik ang kanyang kapangyarihan.
Ngunit nang maglaon, binalaan siya ni Murnau na posibleng maapektuhan siya ng masasamang puwersa na naninirahan sa balon kung pasukin niya ito. Bilang pagsubok para mabawi ang kanyang kapangyarihan, dadalhin si Kuroageha sa isang masakit na nakaraan kapag nakapasok na siya sa balon. At kung hindi siya makapasa sa pagsubok, mawawalan siya ng memorya. Gayunpaman, determinado siyang pumasok sa balon. Dapat niyang mabawi ang kanyang kapangyarihan upang matigil ang kaguluhan na sumisira sa bansa. Sa sandaling nagawa ni Yamagotek at ng kanyang mga tauhan na mailabas ang selyo ng balon, ang nakal-alasong kulay ube na usok ay agad na bumaril mula sa balon. Maaaring malason si Murnau at ang iba pa kung mananatili sila roon at makalanghap ng usok, kaya inutusan sila ni Kuroageha na lumabas kaagad. Ilang segundo pagkatapos nilang umalis, sa wakas ay dumating na si Jinbei, at hindi siya pinilit ni Kuroageha na umalis. Sa halip, ipinaliwanag niya sa kanya na ang balon na puno ng lason ay maaaring magbigay sa mga insekto na pumasok sa napakalaking kapangyarihan nito. Ngunit kung isang ordinaryong tao ang pumasok dito, sila ay mamamatay. Balak din niyang sabihin kay Jinbei ang totoong pagkatao niya. Gayunpaman, nag-ambala siya sa pagdating ni Tsunade bago siya makapagsalita ng totoo. Sinabi ni Tsunade kay Jinbei na pinatay niya si Oka, na ikinagalit ni Jinbei. Pagkatapos ay inatake niya si Tsunade, ngunit ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay masyadong malaki. Madaling naiiwasan ni Tsunade ang kanyang mga pag-atake bago siya ihagis. Gayunpaman, pagkatapos niyang ibagsak si Jinbei, biglang lumuhad si Tsunade sa harap ni Kuroageha at tinawag siyang prinsesa na. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya sa Osaka Castle, kung saan naghihintay sa kanya ang kanilang hari. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ni Jinbei, na tila may lakas pa ring lumaban. Muli niyang inatake si Tsunade, umaasang mabibigyan niya ng oras si Kuroageha para makapasok sa balon. Pumasok nga siya sa balon pagkatapos, ngunit hindi pa rin umubra ang mga pag-atake niya kay Tsunade. At sa huli, itinapon si Jinbei sa balon. Kahit papaano ay nakikita ni Jinbei ang nakaraan ni Kuroageha noong siya ay nasa balon. Matagal na pala, anak siya ng isang maharlika at kilala bilang prinsesa na. Isang araw, nakahanap siya ng isang kasuklam-suklam na halimaw na insekto at nagpa siya na panatilihin ito. Sa kabila ng lahat, kabilang ang kanyang mga magulang, na gustong patayin ito. Ngunit sa wakas ay pumayag ang kanyang mga magulang matapos niyang ipilit na protektahan ang kasuklam-suklam na halimaw. Pagkatapos ng ilang buwan, sumiklab ang digmaan sa kanyang kaharian. Natapos ang digmaan sa pagkatalo ng kanyang kaharian, at namatay si Kuroageha matapos salakayin ang palasyo. Himala, nagawang buhayin siya ng nakasusuklam na halimaw ng insekto. Binigyan pa siya ng halimaw ng kapangyarihan ng isang makamandag na insekto. Gayunpaman, hindi alam ni Kuroageha na mayroon siyang kapangyarihan noon. Pagkatapos ay hinanap niya ang kanyang mga magulang, walang kamalay-malay na siya ay nagkakalat ng makamandag na usok sa buong palasyo. Sa huli, namatay ang lahat sa palasyo, kasama na ang mga sumasalakay na sundalo at ang kanyang ama at ina. Mayroon talagang isang nakaligtas bukod kay Kuroageha. Si Tsunade, na noon ay isang sundalo sa kanyang kaharian. Katulad niya, binigyan din siya ng kapangyarihan ng kasuklam-suklam na insekto, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas sa apoy na lumamon sa kastilyo. Sa kasalukuyan, sa wakas ay nagising si Kuroageha at nakitang kasama niya si Jinbei sa balon. Ngunit pagkatapos na maalala ang kanyang nakaraan, sinimulan niyang sisihin ang kanyang sarili sa pagliligtas sa kasuklam-suklam na halimaw na insekto, isang pagkakamali na nauwi sa kapahamakan sa mga tao. Sa makatuwid, upang maiwasang maulit ang mga nakaraang pangyayari, pinili niyang manatili sa balon at pagkatapos ay itinulak si Jinbei pabalik sa ibabaw. Matapos bumalik si Jinbei sa ibabaw, narinig niya mula kay Tsunade na mawawala ang lahat ng alaala ni Kuroageha sa sandaling maibalik niya ang kanyang kapangyarihan. Sa katunayan, iyon mismo ang gusto ni Tsunade. Kung mawalan ng alaala si Kuroageha, maaari niya itong hikayati na makipagsanib puwersa sa kanyang hari upang paksain ang sangkatauhan. Well, hindi ginasto ni Jinbei na mangyari iyon. Kaya, kumuha siya ng isang malaking bato upang gamitin bilang ballast at pagkatapos ay tumalon pabalik sa balon. Ilang sandali pa, naabutan niya si Kuroageha at agad na sinabi rito ang narinig niya kay Tsunade. Dahil sa balita ay nag-atubiling siyang manatili sa balon dahil ayaw niyang makalimutan si Jinbei. Gayunpaman, kahit na bumalik si Kuroageha sa ibabaw, hindi pa rin niya alam kung paano nila matatalo si Tsunade. At bilang tugon, tiniyak ni Jinbei sa kanya na matatalo niya si Tsunade sa kanyang lakas. Ang makita ang kumpiyansa ni Jinbei ay sapat na para kumbansihin siya. At kaya, kasama niyan, bumalik sila sa ibabaw. Ngunit ang mga salita ni Jinbei ay walang iba kundi mga maling pangako. Sa huli, natalo siya kay Tsunade, na pinilit si Kuroageha na bumalik sa Well of Eternity para mabawi ang kanyang kapangyarihan. Ngunit pagkalabas niya sa balon, siya ay naging butterfly girl na iba sa mga nakita noon, na ikinagulat ni Tsunade. Siya nga pala, nagawa ni Mugai na patayin si Seizo at naabsorb ang kanyang kapangyarihan ng insekto sa kanyang espada.
At kawili-wili, sa kanyang pakikipaglaban kay Seizo, ang eksena ay lumipat sa nakaraan ni Mugay at ipinaliwanag kung bakit niya ipinagkanulo si Moshigari. Lumalabas na noong nakaraan, sinubukan ni Mugay na patayin si Kuroageha. Sa isang pagkakataon, nagawa pa niyang makalusot sa kanyang lugar matapos patayin ang lahat ng mga gwardya. Gayunpaman, nang sa wakas ay nakaharap niya ito, nakita niyang ang mga mata nito ay katulad niya. Iyon ang mga mata ng isang tao na hindi pa minahal. Sa pakiramdam na natagpuan niya ang kaparehong tao, nagpasya si Mugay na ipagkanulo si Moshigari at tumalikod sa City Patrol. Sa kasalukuyan, sinusubukan pa rin ng City Patrol na talunin sina Jozo at Yuri, at inilipat pa nila ang lokasyon ng labanan sa gitna ng lungsod. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang laban, biglang lumabas si Matsu at pinatay ang dalawang bugman sa isang laslas. At kaya, sa pamamagitan nito, lahat ng 10 cross insects ay natalo. Pagkatapos nito, si Matsu at ang iba pang City Patrol ay nagtungo sa lokasyon ng Well of Eternity, kung saan kalaunan ay natagpuan nila si Tsunade na nabigla pa rin sa pagbabago ni Kuroageha. Magkagayunman, pagkatapos mag-isip sandali, sinadya pa rin ni Tsunade na dalhin siya sa Osaka Castle. Nang marinig iyon, agad na tumayo si Jinbei at sinubukang protektahan si Kuroageha. Hindi niya hinayaang kunin ni Tsunade ang Maid Lady. Pero laking gulat niya nang sinaksak siya ni Kuroageha sa likod habang nakangiti ng masama dahil nawala na ang alaala niya. Kahit na nasaksak ng lason si Jinbei, sinisikap pa rin niyang maalala ni Kuroageha ang tunay niyang pagkatao gamit ang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Ngunit wala pa rin siyang maalala. Sa puntong ito, pagod na si Tsunade na makita si Jinbei na laging sinusubukang hadlangan ang kanyang mga plano. Dahil doon, inatake niya si Jinbei, winasak ang Well of Eternity, hinigop ang lahat ng lason na lumabas sa balon, at nag-transform sa anyo ng tao bago tuluyang lumikha ng mga higanteng insekto. Sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin sumuko si Jinbei. Pagkatapos ay sinubukan niyang salakayin muli si Tsunade, bagamat sa kasamaang palad, siya ay nahimatay matapos tamaan ng nakamamatay na pag-atake ni Tsunade. Nang makitang bumagsak si Jinbei, agad na sinalakay ni Mugay at ng iba pa si Tsunade. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga pag-atake ay hindi umubra sa kanya dahil si Tsunade ay nakagawa ng isang barrier na nagpoprotekta sa kanya. Maging ang espada ni Mugay, na sumisipsip ng kapangyarihan ni Seizu, ay hindi makalusot sa barrier. Matapos siyang salakayin ng lahat, sinaktan sila ni Tsunade gamit ang kanyang mga higanteng surot. Hindi nakaiwas si Mugay sa mga dambuhalang surot. Gayunpaman, nang sinubukan ng mga bug na patayin si Mugay, dumating si Jinbei upang iligtas siya. Nag-transform siya tulad nung nasa Hakiho Island siya. May dugong Moshigari pala si Jinbei mula sa kanyang ina. Ang Moshigari ay maaaring maging mga taong insekto dahil sila ay isinumpa ng kasuklam-suklam na halimaw ng bug na tinulungan ni Kuroageha. Pagkatapos ng lahat, ang kasuklam-suklam na halimaw na surot ay hindi nagustuhan kapag pinapatay ng Moshigari ang mga kaibigan nito, ang mga insekto. Gayunpaman, ang Moshigari ay maaari lamang mag-transform bilang mga taong insekto kung sila ay nakipag-ugnayan sa kapangyarihan ng kasuklam-suklam na halimaw na insekto. Kaya naman si Jinbei, na aksidenteng nakain ang buhok ni Kuroageha habang nasa Hakiho Island at nalantad din sa lason mula sa usok sa Well of Eternity, ay maaaring maging isang bugman. Ito ay dahil ang makamandag na usok at ang kanyang kapangyarihan ay parehong nagmula sa kasuklam-suklam na halimaw na insekto. Hindi tulad noong nasa Hakiho Island siya, na kontrol na ni Jinbei ang sarili kahit nagbago na siya. Magagawa niya iyon sa pamamagitan ng panunood sa kanyang idolo, si Mugay, na lumalaban kay Tsunade. Dahil doon, nakontrol niya ang kanyang isip pagkatapos niyang makita iyon. Naibabalik niya ang alaala ni Kuroageha sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito at pagyakap sa kanya. Kaya, pagkatapos na bumalik ang kanyang alaala, tinulungan ni Kuroageha ang City Patrol na labanan si Tsunade at ang mga higanteng insekto na sumisira sa lungsod. Mabangis silang lumaban hanggang sa wakas, tinapos ni Jinbei si Tsunade sa pamamagitan ng paggamit ng bagong kombinasyon ng iba't ibang pamamaraan ng Mount Fuji. Dahil dito, natapos ang laban. Patay na si Tsunade, at gayon din ang mga higanteng surot na dating pumuno sa lungsod. Pagkatapos ng kapayapaan ay bumalik sa Kishu, si Jinbei, at ang iba pa ay bumalik sa Edo sakay ng barko. Habang pauwi, sinubukan ni Kuroageha na sabihin kay Jinbei ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Pero pinutol na niya ito bago pa ito makapagsalita. Dahil dito, tapos na ang anime. At hanggang sa matapos ang kwento, hindi pa rin alam ni Jinbei na si Kuroageha ang kanyang superior, ang Insect Magistrate. Natapos ang anime. Ang moral lesson mula sa anime na ito ay ang pagkakaibigan ay kayang pagtagumpayan ang lahat ng mga hadlang.